Hindi ko kailanman nararamdaman na ako ay pabor sa sarili ko. Dahil ang puso nila ay likas ng may pagkiling. Ikaw sa nakaraang buhay, ay ang batang lalaking nawawala sa Jayang pamilya ng 16 na taon. Dinala ng Jayang pamilya sa isang gabing umuulan. Ngunit bilang isang kilalang angkan, hindi agad nila itinanggi ang iyong pagkakakilanlan. Sa halip, pinayagan ka nilang magpanggap bilang anak ng yaya upang suportahan ang Jayang pamilya. Noong una, hindi mo pinapansin ang mga bagay na ito, na naging ulila ka sa loob ng 16 na taon. Pinahahalagahan mo ng labis ang pagmamahal na ito, na hindi madaling makuha. Sa isang taon na ito, kahit gaano mo pa sila pagsilbihan, wala ka pa ring natanggap na anumang tugon. Kahit na sila ang iyong tunay na magulang, sina Jayang Qin at Liu Ru, walang nakapansin sa iyo, kahit na sa araw na dapat ay sa iyo. Dahil lamang sa isang maliit na lagnat ng peking binatang si Jayang Li, iniwan ka nilang mag-isa sa bahay. Ganap na nakalimutan na ito ang unang kaarawan mo sa bahay. Ngunit hindi mo ito pinapansin. Sa kabila ng mga taon, ang kaarawan ay hindi na mahalaga sa iyo. Matagal nang wala ng silbi. Hanggang isang araw, nagliyab ang vilya ng pamilya Jayang. Ang tatlong kapatid mo ay abala sa pagligtas sa di pa nagigising na Jayang Li. Nalubos nilang nakalimutan na nakasara sa kwarto ng yaya hanggang sa masunog ng buhay. Yung pakiramdam na nilalamon ng apoy. Unti-unting nasusunog ang buhok. Bawat pulgada ng balat ay tinamaan ng matinding sakit. Hinding-hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Marahil ay hindi na matiis ng Diyos, kaya't binigyan ka ng pagkakataong magsimula muli. Talagang pagod ka na. Itong pag-asa mo sa matagal ng pamilya. Ang huling dala niya sa iyo ay walang hanggang sakit. Ganitong klase ng pagmamahal. Mas mabuti pang wala na lang. Jayang He, anong nangyayari sa iyo? Hindi naman ito isang sirang bangka lang. Hindi sinasadya. Habang nakikinig sa boses ng babae sa pintuan, hinimas niya ang kanyang nakakalitong ulo. Tumingin sa aking mga kamay na nananatiling puti at buo. Walang bakas ng pagkasira mula sa apoy. Ito ay muling pagsilang. Naalaala ang mga pangyayari sa nakaraang buhay. Biglang sumakit ang iyong ulo. Jayang He, nagagalit ka na ba? Buksan mo na ang pinto. Alam ko nang ikaw ay ganitong walang modo na bata. Hindi dapat kita dalhin pabalik sa Jayang pamilya. Bilang pangalawang kapatid, hindi pa natatapos ang sinasabi ni Jayang Z. Isang medyo luma at sirang pinto ang bumukas. Naisa nang magsalita ni Jayang Z. Ngunit nakita niyang itinaas mo ang isang piraso ng kahoy na may naputol na braso. At malakas na ibinagsak ito sa lupa. Pasensya na, hindi ko dapat nakipagtalo kay Jayang Li. Noong nakaraan, kaya ka nagalit ng ganito. Kahit na handang makipagtalo kay Jayang Li. Dahil sa puppet na ito, na talagang pag-aari ng pangalawang kapatid na si Jayang Z nang pumasok ka sa Jayang family. Palagi mong itinuturing ang puppet na ito na parang kayamanan. At inilagay mo pa ito sa tabi ng iyong maliit na kama. At alam na alam ni Jayang Li ang mga ito. Ngunit pilit pa rin niyang gustong agawin ito. At aksidenteng nabasag ang isang braso ng puppet. Sa sandaling iyon, ang ngiti sa sulok ng mata ni Jayang Li ay tila nagbabala sa iyo. Huwag mag-isip ng mga bagay na hindi mo dapat makuha. Ngunit ngayon, talagang wala kang pakialam. Sa pakiramdam na parang nasusunog at nalalamon ng apoy. Hindi mo na rin gustong maranasan ulit ito. Sa oras na ito, narinig din ng ilang tao sa ibaba ang ingay. At sabik na umakyat upang tingnan. Nang makita ni Jayang Fiu, ni Jayang Qin ang sirang-sirang manika sa sahig. Napailing siya ng bahagya, habang si Jayang Li, bilang anak ni Jia, ay biglang napalunok ng luha. Pasensya na, Kuya Jayang He. Ako ang mali. Pwede niyo akong sampalin o saktan. Pero huwag naman magalit sa ate ko. Ang ate mo ay umakyat para tawagin ka na kumain dahil para sa ikabubuti mo. Nakikinig sa mga salitang ito. Kung ito ay nangyari noon, tiyak na magagalit ka ng husto. Ngunit ngayon, hindi mo na ito pinapansin. At napagtanto mong nakakatawa ito. Ayos lang, ikaw ay isang lalaki. Madali kang umiyak. Hindi mo ba ito nararamdaman na nakakadiri? Nakasandal ka sa mababang balangkas ng pinto na parang walang pakialam. At pinapanood mo lang si Jayang Li na nagpe-perform na parang walang pakialam. At si Jayang Li ay medyo nalilito. Hindi niya inasahan na sasabihin mo ito. Pinapababa mo ako para kumain. Naghintay ba kayo sa akin kahit isang beses? Talagang nakakatawa. Kapag nagsimula na ang pagkain, walang sinuman ang mag-aabiso sa'yo. Kahit na ikaw ay nahuli o maaga. Sasalubungin ka ng matinding sermon ni Jayang Qin. Ang pagkahuli ay parang hindi mo alam. Ang maaga naman ay parang ikaw ay masyadong gutom. Talagang labis ang pagiging doble ng pamantayan. Jayang He, nakikita kong wala ka ng galang. Ang kapatid mo ay para sa ikabubuti mo. Dito, tumayo si Liu Ru, ang ina ni Jayang. Tumingin siya sa kanyang bunsong anak na may kaunting sakit sa puso. Talagang hindi alam ni Jayang Li na ikaw ang tunay na kanyang magulang. Bakit ang layo mo sa kanya? Walang kahit kaunting pakiramdam na nakakapagpahinga siya. At ikaw, sa ganitong malinaw na paboritismo. Sanay ka na. Kaya't nagwagayway ka na lang ng kamay sa kawalang magawa. Anong sinasabi mo, siya na talaga? Pagkatapos magsalita, diretsong isinara ang pinto. Iniwan ang lahat sa labas ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi na mapigilan ni Jayang Qin. Ang kanyang boses ay puno ng galit, sabi niya, nagsimula ng mag-alsaba. Kaya ngayon, magpapakain na tayo. Pagkatapos, kasama ang ilang tao, bumaba siya ng hagdan. Iniwan si Jayang Z na bilang ikalawang ate na nakatayo lang sa lugar. At nais pang hilahin ni Jayang Li si Jayang Z pababa. Ngunit dinala siya ni Jayang Muliu. Si Jayang Z ay nakatitig sa mga piraso ng puppet sa lupa. Dito lang siya nakaisip. Ito ang kanyang personal na ibinigay sa iyo. Dati, itinuturing mo itong pinakamahalagang bagay. Bakit mo ito sinira ngayon? Naramdaman lang niyang parang may nagbago sa iyo. Parang hindi na ito katulad ng dati. Noong nakaraan, kapag siya lang nagalit, para kang isang maliit na pusa, tahimik na humihingi ng tawad sa kanya.
Hindi mo na iniintindi kung ano ang nangyayari sa labas. At hindi mo na alintana ang gutom. Diretso kang natutulog sa kama nang hindi na mag-aalala. Sobrang pagod ka na talaga. Kinabukasan, maaga kang gumising. Pagkatapos maghilamos ng simple, umalis na agad. Kahit na walang makakaramdam o magpapansin sa'yo. Mas mabuting umalis ka ng maaga. Huwag nang magpapakita sa pamilya na nakakainis. Maniwala ka na wala ka man. Mas magiging masaya siguro ang pamilya. Pero hindi mo inisip na makikita mo si Tia Jayang Huang na umiinom ng kape sa lobby. Ayaw mo sanang pansinin ang ate na ito. Kakaisip mo lang na itulak ang pinto. Dumating ang malamig na boses ng babae mula sa likuran. Saan ka pupunta? Ang malamig na tinig ay may kaunting otoridad. Parang nagtatanong. Ngunit mas parang nag-uusisa. Pupunta sa paaralan, sabi mo. Diretso kang lumabas sa bahay ni Jayang. Walang pagkakataon na mag-react si Jayang Huang. Napailing si Jayang Huang. Anong nangyari sa kapatid mong ito? Noong nakilala mo siya, palagi kang sumasalubong sa kanya ng may ngiti. Kahit na hindi niya pinapansin ang mga nakaraan. Sa huli, ninakaw mo pa ang mga alahas niya. Pumunta sa paaralan. Umupo ka sa iyong sariling upuan. Buksan ang iyong sariling aklat. Sa taong ito, haharapin mo ang pagsusulit sa kolehiyo. Sa nakaraang buhay, inilaan mo ang iyong isip. Sa mga tinatawag na pamilya, nasayang ang iyong napakagandang talento. Dahil dito, ang iyong mga dating mataas na marka. Magsimula na tayo. Kailangan mong mag-aral ng mabuti sa pagkakataong ito. Agad na habulin ang mga naiwang aralin. Sa oras na ito, si Jayang Edi ay tahimik na nakatingin sa mesa. Parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Nasaan si Jayang He? Hindi pa ba siya nagising? Anong oras na ba? Kailangan ba nating maghintay para sa kanya mag-isa? Si Jayang Lee ay tahimik na nagsabi mula sa tabi. Baka galit pa si Judge Jayang He kay ate Jayang Z. Pupunta ako para humingi ng tawad kay Judge Jayang He. Nang masabi ito, tumayo na si Jayang Lee. Ngunit hinila siya ni Jayang Z pabalik. Galit pa siya. Anong karapatan niyang magalit? Hindi ba't isang sirang tinta lang iyon? Walang problema, bibili na lang ako ng bago pagbalik ko. May gusto pang sabihin si Jayang Z. Ang nakatatandang kapatid na si Jayang Huang, na hindi kailanman nagsasalita, ay ipinanganak. Umalis na siya. Pagkarinig nito, biglang naging tahimik ang mesa. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula nang magsalita si Ginoong Jayang at Jayang Qin. Umalis ng maaga. Nakatayo si Ginoong Liu sa tabi. Si Ginoong Liu na may bahid abo na buhok. Agad na lumitaw sa harap ni Jayang Qin. Ano ang nangyari, Ginoo? Sino ang naghatid? Kay Jayang He. Ginoo, si Jayang He. Palaging nag-iisa ang binata sa paglalakad. Nagpamalas ng galit si Jayang Qin at biglang pinagsaluhan ang mesa. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan na mag-isa? O sinasabi mo ba, na iniisip niya na hindi kayang magbayad ng isang chuper ang pamilya Jayang? Sabi ng matanda, sinabi mo na ang batang binata ay kakabalik lang. Huwag masyadong magpakitang gilas. Minsang mahinang sinabi ni Ginoong Liu. Nang lumabas ang salitang ito, tahimik na rin si Jayang Qin. Iniisip niya nakakabalik mo lang mula sa labas. Tiyak na may dala ka pang masamang gawi. Huwag mo nang ipaalam sa labas. Upang hindi ka gumawa ng anumang bagay na makapagpahiyang sa pamilya Jayang. Kaya't pansamantala, wala munang inatas na tao para sa'yo. Hindi ko akalain na mabilis na lumipas ang isang taon. Hinimas ni Jayang Qin ang kanyang nakatukod na noo. Sabi ni Pai, personal na maghahatid at susundo kay Jayang He. Hindi rin niya alam mismo. Sinasabi niya, ano ang hitsura niya kapag araw-araw siyang naglalakad. Kahit na mali siya mismo, gusto pa rin niyang ipasa ang dahilan sa iyo. Si Old Master Liu, ang tagapangasiwa, ay natural na pumayag. Lumiko siya upang maghanap ng angkop na tao. At si Ina Iliw ni Jayang ay nakatingin kay Jayang Qin na may galit. Parang inirereklamo kung bakit hindi niya naagapan ng maaga. Hindi niya inasahan na sa loob ng isang taon. Ikaw lang mag-isa ang naglalakad papunta sa paaralan. Pero hindi ibig sabihin ni Liu Ruo na mabuti siya sa'yo. Nasa kanya lang ang pagkadismaya sa pagiging isang ina na hindi nagampanan. Dahil dito, nainis lang siya. Tiyak na pag-uwi niya pagkatapos ng klase sa gabi. Huminto ang isang mamahaling kotse sa harap mo. Ginoo, pakiakyat na po. Agad na bumaba ang isang batang lalaki na nakasuot ng suit. Binuksan ang pinto ng sasakyan para sa'yo. At sa likod ay si Jayang Z ang nakaupo. Medyo naguguluhan ka. Paano ito nangyari? Hindi ka nagpapakita ng reaksyon. Medyo nakakunot ang noo ni Jayang Z. Diretso kang hinila papasok. At bilang driver, si Xiao Zhang. Medyo nahihiya at umubo ng 2 beses. Sinabihan ng 2 tao sa likuran na mag-ingat at pinatakbo ang sasakyan. Bakit kailangan mo pang hintayin akong humingi ng tawad? Tumingin si Jayang Z nang hindi masaya sa kanyang kapatid sa tabi. Ngunit tila hindi mo ito pinapansin. Hindi mo rin maintindihan kung ano talaga ang ginagawa niya. Ano ba ang pinagagagawa niya? Kung dati pa, si Jayang Z sana ang sumundo sa'yo. Siguradong matutuwa ka ng sobra. Pero ngayon, hindi ka na interesado. Nang makita kang walang pakialam, mas lalo pang naiinis si Jayang Z. Hawakan mo ang pulso mo. Pero hindi ko alam kung paano. Nang hawakan ko siya, doon ko lang nalaman. Ang iyong pulso ay napakapayat na nakakatakot. Kaya kong hawakan ito gamit ang isang kamay. Ngayon lang niya nakita ng malinaw, na ang iyong katawan ay napakapayat at mahina. At ikaw ay isang ulila noon pa man. Bilang isang ulila, madalas na gutom at busog, normal na bagay iyon. Ang makaligtas ay talagang hindi madali. Nang dumating ka sa pamilya Jayang, dahil sa pagwawalang bahala ng iba, madalas kang hindi makasabay sa pagkain. Minsan, kapag nakasabay ka na, sa kalagitnaan ng pagkain, iba't ibang dahilan ang ibinibigay para sa iyo. Natural na hindi na makakain. Ang pamilya Jayang bilang isang kilalang angkan, ay may mahigpit na mga alituntunin. Kapag lumampas na sa oras ng pagkain, hindi na pinapayagang kumain.
Tungkol sa mga merienda at snacks. Sa isang pagkakataon ng pagsaway, hindi mo na ito muling hinawakan. Ayaw mong magalit ang pamilya mo sa'yo. Kaya't lagi kang masunurin. Kung hindi dahil sa katulong na laging nakatira sa tabi mo. Napalihim na nag-iiwan sa'yo ng kaunting pagkain. Baka mas payat ka pa kaysa ngayon. Palagi ka bang ganito kapayat? Hinila mo ang kamay mo pabalik. Sabi mo nang may kababaang loob, salamat sa inyo, pamilya Jayang. Bigyan mo ako ng lugar na matutuluyan. Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng pamilya ni Jayang? Ang pakiramdam ng pagkakasala ay agad na napalitan ng galit. Hindi ka ba bahagi ng pamilya ni Jayang? Kung ikaw ay nagnakaw, na sinadyang itulak si Jayang Lee, at nakipag-ugnayan sa mga tao sa labas na hindi ka aya-aya. Gagawin ba nilang ganito para magpasalamat sa'yo? Talagang walang salita sa akin. Paglingon niya, tumingin sa labas ng bintana. Hindi na nagsasalita. Walang usapan habang naglalakad sa Jiangxi. Bumalik sa villa ng Jayang. Tumingin sa pagkain sa mesa. Pakiramdam mo lang gutom na gutom ka. Mula nang ikaw ay nagising hanggang ngayon. Isang buong araw at isang gabi na hindi ka kumain. Alam mo pa rin na bumalik. Biglang pinukpok ni Jayang Qin ang mesa. At biglang tiningnan ka ng matalim at matapang. Kung dati pa, siguradong bababa ang ulo mo. Nang nanginginig at naghihintay sa mura ni Jayang Qin. At hindi na makakain. At umuwi nang may panghihinayang sa kanyang silid ng tagapag-alaga upang magmuni-muni. Ngunit sa pagkakataong ito, diretso kang umupo. At inilabas ang isang kasunduan at inihagis ito sa harap ni Jayang Qin. Nang makita ni Jayang Qin ang nilalaman nito, bigla itong sumabog na parang bulkan. Tumayo siya at isang sipa ang ibinigay sa iyo na nagtulak sa iyo sa lupa. Gusto mo bang magrebelde? Tumingin kay Jayang Qin na puno ng galit. Nakahiga ka sa lupa at natagalan bago ka nakabawi. May dumaloy pang kaunting dugo sa iyong bibig. Sa oras na ito, si Jayang Muliru, kasama si Jayang Zi, ay na-shock sa bigla ang pangyayaring ito. Tanging si Jayang Lee ang nakaupo sa upuan. Nasa loob ko'y lihim na nagagalak. Itong sinumpang ilog ay matagal nang sinabi. Lahat dito ay magiging sa akin. Kahit na ikaw ay tunay na anak, ano ngayon? Nang makabawi si Liu Ru, agad siyang tumakbo at niyakap. Sa oras na ito, ikaw ay nawalan na ng malay. Huling pag-iisip, nararamdaman mo kahit ang kaunting paglipas ng buhay. Marahil ay hindi masama ang mamatay ng ganito. At napagtanto ni Jayang Qin na siya ang nagpatigas ng kamay. Ang kanyang anyo ay hindi na kasing otoridad tulad ng dati. Ganap na hindi mapigilan ang pagkalito. Ako, kailangan ko pang tumawag ng ambulansya. Sa oras na ito, ang nakaupo at nanonood na si Ate Jayang Huang ay hindi na makapaghintay. Kinuha ang cellphone at tumawag ng 120. Nang dumating ang ambulansya, agad na itinataas ka ng ilang tao. Si Liu Ru ay patuloy na nakaupo sa tabi mo. Nanalangin na huwag kang magkaroon ng masamang nangyari. Gusto pang sumakay ni Jayang Qin. Ngunit hinarang siya ng doktor. Walang magawa. Ilang tao ang napilitang magmaneho papuntang ospital. At gusto ring sumama ni Jayang Lee. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Jayang Qin. Dito ka na lang sa bahay. Pagkatapos ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Naiwan si Jayang Lee sa kanyang kinaroroonan. Tinitingnan ang mga tao na abala para sa iyo. Ang mga mata ni Jayang Lee ay puno ng hindi mapigilang galit. Gulong, bakit ayaw mong mamatay? Bakit ka bumalik? Pero hindi niya talaga naisip na siya ang nagnakaw sa'yo. Ng pamilyang para sa'yo. Ng buhay na para sa'yo. Ngayon sa ospital. Ikaw ay binilugan ng oxygen mask at dinala sa emergency room. At ang ilang tao sa pintuan ay pinigilan ng doktor na makapasok. Si Liu Ru ay mailuha sa kanyang mga mata. Nagmamadali siyang pinapalo si Jayang Qin sa katawan. Bakit mo naman pinahirapan ang bata? Ako ay nagalit lang sa sandaling iyon. Lalo na ito. Sabay sabing, ibinigay ni Jayang Qin ang kasunduan na ibinigay mo sa kanya sa lahat. Nakasulat dito ang kasunduan sa pagputol ng ugnayang magulang at anak. Kasunduan sa pagtatapos ng ugnayang magulang at anak. Sa isang iglap, lahat ay napamulagat ang mga mata, na hindi makapaniwala sa kasunduan sa harap nila. Mahabang katahimikan. Hanggang sa bumukas ang pinto ng silid operate. Doon lamang sila nakabawi. Sino sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Isang doktor na nakasuot ng puting coat ang maihawak na papel. At nagtatanong sa mga tao. Ako ang ina niya, si Xiao He. Ayos lang ba? Liu Ru ay humawak sa balikat ng doktor. Napuno ng pagkabahala ang boses. Tumingin ang doktor nang hindi makaintindi sa mga tao sa harap niya. Mukhang maayos naman ang suot nila. Parang mga mayayaman sila. Bakit sobrang payat ng mga pasyente sa loob? Wala nang masama kay Bao. Ito ay dahil sa matagal na kakulangan sa nutrisyon. Dahil dito, kulang ang kanilang enerhiya at dugo. Sobrang mahina ang katawan. Dagdag pa rito, sinabi niyo na nahulog siya. Nasaktan ang kanyang dibdib. Pag-uwi, magpahinga ng mabuti. Magdagdag lang ng nutrisyon, mawawala na ang problema. Sige, pumirma ka dito. Nung narinig mong sabi ng doktor na okay ka na, Liu Ru, saka siya nakahinga ng maluwag. Agad siyang pumirma sa papel. Doktor, pwede na kaming pumasok ngayon. Pwede, pero huwag mong masyadong gisingin ang pasyente. Sige, salamat po, doktor. Agad na binuksan ni Liu Rulan ang malaking pinto ng kwarto. Mahinang pumunta sa tabi ng iyong higaan. At si Jayang Qin ay gusto pang pumasok. Ngunit hinawakan ni Jayang Huang. Dad, maghintay ka na lang sa labas. Pagkatapos ay pinigilan niya si Jayang Qin sa labas ng pinto. Alam ni Jayang Qin na siya ay may kasalanan. Kaya hindi na siya nagsalita. Tahimik na nagliyab ng sigarilyo. Ngunit nang makita ang tanda ng pagbabawal sa paninigarilyo, muli siyang tahimik na. Pinutol ang sigarilyo. Gusto lang niyang turuan ng leksyon ang batang ito. Hindi siya makapaniwala na ang katawan mo ay ganito kalambot. Ngunit kasalanan mo rin ito. Sana'y hindi mo naisipang putulin ang ugnayan bilang magulang at anak. Si Jayang Qin ang hindi nagsabi ng totoo sa'yo. O kaya naman ang Jayang family ang may kasalanan sa'yo.
Kung hindi dahil sa Jayang family, ikaw ay hanggang ngayon ay isang ulila pa rin. Sa ngayon, hindi pa naiintindihan ni Jayang Kin ang kanyang pagkakamali. Kung hindi sana sila naging careless noon, na nagpasala sa iyo sa labas, bakit ka pa nagdusa ng ganito sa labas? Kahit ang isang normal na pamilya ay hindi man lang nakaranas ng pagmamahal. Nakarapat dapat sa kanila. Tumingin si Liu Ru sa malungkot na mukha mo sa ospital. Na sobrang payat, di maiwasang mapaluha ang mga mata niya. Naisa na niyang hawakan ang pisngi mo. Ngunit tinanggihan mo agad. Nananatiling nakabiti ang kamay ni Liu Ru sa ere, medyo nahihiya. Sa huli, kailangan lang talagang bawiin. Xiao He, pasensya na, mama. Bumalik ka na kay mama, okay. Alam din ni Liu Ru na siya ang may kasalanan sa iyo. Pinabayaan ka niya ng matagal, pero nagtiyaga siyang makipag-usap sa iyo. Nang marinig mo ito, parang naging interesado ka. Nakatayo at umupo ka. Agad na siyang niyakap ni Liu Ru Oy. Parang takot na baka muling masaktan ka. Gusto mong umuwi ako. Puno ng ngiti ang mga mata mo. Matagal ka nang walang pag-asa sa mga taong ito. Pagkatapos kong paalisin si Jiang Li, uuwi na ako. Sinakop niya ang 17 taon ng buhay ko. Hindi ba sobra na iyon? Noong nakaraan, ikaw. Iniisip mo walang pakialam kung may isa o wala. Bilang isang tao na lumaki na walang pagmamahal ng pamilya. Kahit na walang ugnayang dugo, handa kang makisama kay Jiang Li. Ang peking binatang naghari sa iyong pagkatao sa loob ng maraming taon. Nang maayos, hanggang sa huli ay napagtanto mo. Wala talagang balak si Jiang Li na makipag-ayos sa iyo. Ang gusto ni Jiang Li ay itaboy ka. Ganap na angkinin ang iyong pagkatao. Kung ganon, sundin mo ang kanyang kagustuhan. Jiang He, huwag kang masyadong lumabis. Si Jiang Zi ang unang tumayo. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Na nakatingin sa iyo ay, nga, Xiao He at Xiao Li. Wala na siyang pamilya, napakaawa naman niya. Kung paalisin mo siya ngayon, paano na siya mabubuhay? Kahit si Liu Ru ay nataranta, hindi niya akalain na magpapahayag ka ng ganitong kahilingan. Malapit na siyang maging adulto. Hindi ba siya makakabuhay ng mag-isa? Kaya paano ako nabuhay mula nang ako'y isinilang? Sa loob ng mahigit 10 taon na ito, huwag nang humingi pa ng higit. Ang nakatatandang kapatid na si Jiang Huang, na tahimik, ay nagsalita. Talagang may kaunting pagkakasala siya sa kapatid na ito. Ngunit kumpara sa iyo, mas mahalaga sa kanya. Si Jiang Li nakasama niya ng higit sa 1 dekada. Kung iba ang mga kondisyon, siguro sasang-ayon siya. Pero ito lang talaga ang hindi pwede. Tingnan mo ang 3 tao sa harap mo. Nakangiti. Sa resulta na ito, matagal mo nang inasahan. Marahil sa simula, may natitirang kaunting pag-asa, na sana ay pumayag sila. Napayagan si Jiang Li na umalis. Walang kapangyarihan. Ganyan lang kadali ang tao na maging mapagmataas. Mapagmataas hanggang sa hindi na alam ang sariling kakayahan. Mapagmataas hanggang sa humiling ng kahit kaunting posibilidad. Dahil sinabi niyo na ito, ano pa ang magagawa ko? Nang marinig niyang nagkompromiso ka, medyo nakahinga ng maluwag si Liu Ru. Sa kanyang isipan, ayaw pa rin niyang iwanan si Jiang Li, na inalagaan niya ng mahigit 10 taon. Sa katunayan, ang pagmamahal na iyon sa loob ng 10 taon ay hindi biro. Pero nang kasi dio kwenta, na ang pagpapasama ng 2 batang pinalitan ng pagkakakilanlan ay palaging isang maling desisyon. Palaging mali ang magpalabi sa isang isa. Laging may epekto ito, na magdudulot ng trahedya. Kaya mag-uwi na tayo. Bago pa man masabi ni Liu Ruhua, ay naistorbo na kayo. Kung ganon, putulin na ang relasyon. Ano nang sinasabi mo? Nanginig si Liu Ru. Kahit na, nakatagpo siya sa labas ng kasunduan para putulin ang relasyon bilang magulang. Hindi niya akalain na sasabihin mo ito ng direkta. Nanghihikbi ka ba sa amin? Mas lalong nagalit si Jiang Huang. Naramdaman lang niya na nagbago ang kapatid na ito. Dati, hindi ka kailanman magsasalita ng ganito. Sabi ko kung ayaw niyong ipadala si Jiang Li. Sige, putulin na ang ugnayan. Sabi mo ng tahasan. Takot na baka hindi nila marinig ng maayos. Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Jiang Qin na nasa labas ng pinto. Buksan mo ang pinto ng kwarto. Sige, simula ngayon. Hindi ka na tao ng pamilya Jiang. Pagkatapos sabihin ito, agad na pumirma si Jiang Qin. Sa kasunduan. Pagkatapos, mabilis itong inihagi sa harap mo. Naniniwala siyang nag-aaksaya ka lang ng oras. Hindi ka talaga makakapagputol ng ugnayan sa kanila. Sa huli, ang maging bahagi ng pamilya ng Jiang ay isang pangarap na maraming tao ang nagnanais. Di magtatagal. Mapapaluhain ka ng may luha na humihingi ng tawad sa kanya. Sa totoo lang, pati sina Liu Ru at Jiang Huang Jiang Zi ay ganito rin ang iniisip. Pareho nilang iniisip na nagsasalita ka lang ng mga pahayag na pampaalis ng inis. Kung ganoon, nagpapasalamat pa rin ako kay Ginoo Jiang. Wala kang kahit anong pag-aalinlangan. Diretso mong kinuha ang mabilis na ginamit ng doktor at nilagdaan ang iyong pangalan. Ang eksenang ito ay nagpaiwan sa ilang tao sa kanilang lugar. Hindi nila akalain na talagang pipirma ka ng iyong pangalan. Kahit ang nakatatandang babae na si Jiang Huang, na isang matagumpay na negosyante, ay hindi makapaniwala sa kasunduan sa iyong kamay. Naiintindihan niya lang ngayon na talagang wala kang pakialam. Ikaw. Ang anak na si Jiang Qin ay galit na nakatitig sa iyo. Hindi niya akalain na ikaw, anak, ay talagang naglakas loob na pumirma. Sige, umalis na tayo. Gusto niyang makita. Wala nang suporta mula sa pamilya Jiang. Paano ka na mabubuhay, Jiang He? Pagkasabi nito, lumingon si Jiang Qin at umalis. At si Liu Ru ay agad na sumunod. Naisa nang hilahin si Jiang Qin pabalik. Kahit na hindi niya inasahan na talagang gusto mong putulin ang relasyon sa kanila. Ngunit sa kabila nito, ikaw ay kanyang tunay na anak. Isang piraso ng laman na nahulog mula sa kanya. Si Jiang Zi ay nagulat din.
Hanggang sa hilahin siya ni Jiang Huang sa manggas ng kanyang damit. Doon lang siya nakabawi. Huwag kang umiyak at humingi sa akin sa huli. Dito lang naisip ni Jiang Huang. Hindi dahil wala kang pakialam. Ito ay paraan mo lang para makuha ang kanilang atensyon, di ba? Hindi magtatagal. Maukang bumalik tulad ng dati. Nang walang pakialam na tumatakbo pabalik. Hintayin mo yung mga nagsasabi na aalis na. At si Jiang Huang ay bahagyang humingi. Alam na niya na nagpapanggap ka lang. Pag nakita nilang aalis na, di ka na mapakali agad. Ngayon, hindi na siya basta-basta magpapatawad. Sa iyong kagustuhang paalisin si Jiang Li, makikita ang iyong kasamaan. Si Liu Ru ay bahagyang nakahinga ng maluwag. Buti na lang. Basta't handa kang umamin sa iyong pagkakamali. Hindi na siya maghahanap ng iba pang issue. Kahit ano paman. Sila rin ay isang pamilya. Hanggang ngayon, si Liu Ru ay naniniwala pa ring lahat ng ito ay iyong ginagampanan. Talagang nakakatawa itong sinasabing ina. Ang pera na ibinigay ninyo sa akin. Wala akong ginastos kahit isang sentimo. Sa kabuuan, 20,000. Nananatili itong buo sa card na ibinigay ninyo sa akin. At sa nakaraang taon, hindi ako nakakain ng maraming beses sa bahay. Pero binibilang ko pa rin ito araw-araw. 50 pesos bawat araw. Kaya't umabot ito ng 18,000 sa isang taon. Hindi naman ito labis, di ba? Isang beses lang kayo nagbayad ng tuition. Ang mga nakaraang bayad sa tuition ay sa pamamagitan ng scholarship at tulong para sa mga mahihirap. Para sa inyo, hindi naman masama ang 4,000, di ba? Kabuang 22,000. Sige, gawing 30,000 na lang. Sabihin mo, mabilis mong bunutin ang isang puting papel mula sa medical record kanina. Punitin mo iyon. Isulat mo ang ihi ng mabilis. Huwag mag-alala, ikaw ang may hawak ng ihi. Kapag nakapasok na ako sa kolehiyo at makapagtrabaho, ibabalik ko ito sa iyo. Sa oras na ito, ang mukha ni Jiang Qin ay ganap na maputla. Hindi niya kailanman naisip na talagang gusto mong ihiwalay ang iyong sarili sa kanila. Pati si Liu Ru ay maputla rin ang mukha. Hindi niya inasahan. Sa nakaraang taon, ang perang ginastos nila para sa iyo. Kasama na ang tuition. Wala pang 30,000. Dapat mong malaman. Si Jiang Li ay higit pa sa 30,000 ang allowance sa isang linggo. Habang pinapanood ang pag-alis ng ilan, walang balak na tumanggap ng ihi. Kaya't kailangan mo na lang itong itago. Habang nakatingin sa maputlang kisam ng silid. Ngunit nararamdaman mo ang hindi pa nararanasang kapanatagan. Talagang sobrang pinahalagahan mo noon ang pamilyang ito. Pero ngayon hindi na. Nang bumalik ang mga tao mula kay Jiang Qin sa villa, diretsong binato ang isang mamahaling bulaklak na vase sa mesa. Paano nakalakas ng loob nitong batang ito? May mali ba ang pamilya namin Jiang sa kanya? Samantala, si Jiang Li na nakatago sa taas ay lihim na natuwa. Mukhang nakainis mo na naman sila. Ito ay ikaw. Siya mismo ang nagpasya sa kanyang kapalaran. Hindi nakakapagtaka sa kanya. Dinala ako ni Ginoong Liu sa silid ng batang iyon. Kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit. Hindi siya naniniwala na makakaligtas ang batang iyon sa labas ng Jiang. Kahit na medyo nahihirapan si Ginoong Liu. Ngunit maaari lamang tayong humikbi sa loob. Pagkatapos ay naghanda na akong sundin ang utos. Sige, sasama ako sa iyo. Itong batang ito ay may mga kamay na marumi noon pa. Ninakaw ang kwintas ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sino ang makakaalam kung ano pa ang kanyang itinagong? Matapos sabihin ni Jiang Qin, sumunod siya kay Ginoong Liu. Si Liu Ru ay hindi rin alam kung ano ang sasabihin. Kailangan na lang sumunod na lang tayo sa kanila. Nang makarating ang grupo sa harap ng silid ng yaya, ang kilay ni Jiang Qin ay bahagyang nagtaas din. Sa ngayon, siya ay nakatira sa silid ng yaya, ayon sa kanya. Dati ay plano niyang palitan ka ng mas magandang kwarto kapag may oras. Pero palaging naantala lang. At ang yaya na nakatira sa tabi ng kwarto mo. Pagkatapos marinig ang ingay, akala ko ay ikaw na ang bumalik. Kaya't itinulak ko ang pinto ng kwarto. Naghahanda akong ibigay sa iyo ang maliit na tinapay sa aking kamay. Napakamaunawain at masunurin mo talagang bata ka. Mahal mo rin ang mga katulong na ito. Lahat ng ito nakikita ng isang katulong. Alam din niya na hindi ka pinapansin ng pamilya mo. Madalas kang hindi makasabay sa oras ng pagkain. O kaya ay hindi makakain dahil sa pagdidisiplina. Kaya, madalas siyang kumukuha ng kaunting merienda mula sa mga ibinigay sa kanyang apo. At ibinibigay ito sa iyo. Tuwing ginagawa niya ito, siya ay yumuyuko at nagpapasalamat. Minsan iniisip din niya, sana ang ganitong masunuri na bata ay kanyang apo na lang. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang ayaw ni Ginoo at Ginang ang batang ito. Medyo hindi rin niya maintindihan. Nang binuksan niya ang pinto, nalaman niyang ang mga tao ay sina Jiang Qin at Liu Ruji. Akala niya sila. Sa wakas napansin ang maliliit na anak, nang may kasiyahan sa oras. Anong hawak mo? Tiyak na walang pakialam si Jiang Qin. Puno ng pagtatanong ang boses niya. At ang yaya ay bahagyang nanginig. Kinuha ang maliit na tinapay sa kamay niya. Madaling mapagod ang batang master. Alam mo ba yun? Hindi pinapayagan ng Jiang family na kumain ng basura na yan, alam mo ba? O sabihin mo, sa tingin mo ba hindi siya busog? Sinasaktan siya ng pamilya Jiang. Tumingin si Jiang Qin sa katulong na may malamig na tingin. Hindi niya pinapayagan na hamakin ang kanyang otoridad. Isa lang naman siyang batang Ginoo. Gusto pang ipaliwanag ng katulong niya. Ngunit agad siyang pinutol ni Jiang Qin. Sige, wag nang maulit ito. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Pagkatapos sabihin iyon, dinala niya ang ilang tao sa iyong kwarto. Napilitan ang katulong na bawiin ang maliit na tinapay sa kanyang kamay. Napansin din na parang hindi ka pa bumabalik. Baka nahuli ka sa klase. At nang makita ni na Jiang Qin ang iyong kwarto, ay talagang nagulat sila. Isang napakasimpleng kama. May ilang maliliit na bagay sa ibabaw ng desk ni Zhang. At mayroon ding isang maliit na aparador na naglalaman ng kaunting damit na nakakalungkot.
Wala nang iba pa. Si Liu Ru ay nahabag at hindi makapagsalita. Sadyang tinakpan ang kanyang bibig. At walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit bilang isang ina, halos 1 taon, hindi pa siya nakapunta sa kwarto ng kanyang sariling anak. Hindi ba ito isang malaking biro? Hanggang ngayon, maaari pa niyang isipin. Napantay ang pagtrato niya sa iyo at kay Jiang Li. Ang mga may pagkiling ay hindi kailanman nakakaramdam na sila ay may pagkiling. Dahil ang kanilang puso ay talagang may pagkiling. Si Jiang Huang ay nakatitig sa maliit na bahay sa ibabaw ng mesa. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang mga bagay na ibinigay ng mga kapatid mo noon. May tanim na halaman na ibinigay niya. May picture frame na ibinigay ni Bunso. May cube plant na ibinigay ni Bunsong babae. Malago ang itsura. Kitang-kita na seryoso kang nag-aalaga. Bigla namang naisip ni Jiang Huang na parang may naalala. Itinuro niya ang tingin sa si Jiang Si na nakatingin lang sa malayo. Yung puppet ni Jiang He dati. Yun ang binigay ko sa kanya. Naalala ni Jiang Si yung paraan niya ng pagpuna sa iyo noon. Biglang nakaramdam siya ng sakit. Ibig sabihin, ganito ka-importante ang mga ito sa mata mo. Bakit mo pa rin kailangang basagin? Kailangan mo pa bang mag-ayos, Ginoo? Tanong ni Ginoo Liu nang naaangkop sa oras. At sa loob-loob niya, nakikiramay din siya sa'yo. Matagal ka nang hindi napapansin ng pamilya. Sa oras na ito, si Jiang Qin ay labis ding nabigla at nanatiling nakatungo. Dati-rati, ang naiisip niya lang ay tumawag ng pulis. Kahit na ikaw ay kasapi ng Jiang family. Hindi mo pwedeng magpakasaya at magpakalabis ng walang pag-iisip. Ngunit hindi ko inasahan na sa mga taong ito ay magiging maayos ang buhay mo. Anong Jiang Qin? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo maibabalik si Xiaohe, hindi pa tapos ang usapan natin. Hindi na nakatiis si Liu Ru. Diretso siyang nagsalita at humarang kay Jiang Qin. Kailangan na niyang hanapin ka ngayon. Pero ano bang silbi nito? Mas mapapamahal ang dadating na pagmamahal kaysa damo. Higit pa rito tapos nang pirmahan ang kasunduan. Pero nang muling dumating si Liu Ru sa ospital, nalaman niyang nawala ka na. At ilang araw din nilang hinanap bago nila nakita sa paaralan. Naupo ka ngayon sa upuan sa silid-aralan. Nagsusumikap na mag-practice ng mga tanong. Malaki ang iyong progreso nitong mga nakaraang araw. Noon, maganda na ang iyong pundasyon. Nahirapan ka lang dahil sa pamilyang iyon. Ngayon, bumalik ka na sa iyong tahanan, ang ampunan. Ang tagapangasiwa ng ampunan ay isang matandang babae na malapit ng magpitumpu. Nang makita kang bumalik, wala siyang sinabi. Tanging ipinahayag na ang silid sa ampunan ay laging nakalaan para sa iyo. Ngayon mo lang nalaman na may mga tao palang tahimik na nagmamahal sa isang sulok. Biglang binuksan ang pinto ng silid-aralan. Tinanong ng prinsipal ang mga estudyanteng nakaupo, Jiang He. Lumabas ka muna. Siyempre, kakilala ka ng prinsipal. Ang hindi ko lang alam, bakit may ilang tao sa likod niya ang naghahanap sa iyo. Anong gagawin mo rin? Agad na ibinaba ang aklat sa kamay. May kailangan ang punong guro sa iyo. Anong nangyari, punong guro? Itong mga tao ay nagsasabing sila ang iyong ina at kapatid na babae. Kilalang kilala mo ba sila? Alam din ng punong guro na ikaw ay ulila mula pagkabata. Kaya't nagdala siya ng 2 gwardiya sa likod. Natatakot na baka ang mga taong ito ay mga tao na nagbebenta ng tao. Ang lahat sa klase ay may kaunting kuryosidad na tumingin sa labas ng pinto. Wow, sino ang mga taong ito? Sobrang ganda nila. Talagang kahit si Jiang Huang na isang businesswoman, o si Liu Ru na isang sosyal na babae, ay talagang kapansin-pansin. Pati na rin ang kanilang nasa likod na si Sanjay Jiang. Kahit na nakasuot ng salamin, hindi maitatago ang kanyang alindog. Xiaohe, nasaan ka nitong mga nakaraang araw? Si Liu Rui ay hinawakan ang iyong kamay. At mas lalo pang napaiyak. Pero wala kang pakialam. Diretsyong tinanggal mo ang kamay. Hindi ko kayo kilala. Umalis na kayo. At bumalik agad sa klase. Nakita ng punong guro. At humarang kay Liu Ru na gustong pumasok sa silid-aralan. Dahil hindi kayo kilala. Huwag kayong magulo. Pakiusap, umalis kayo. Pagkatapos ay nagpasya siyang isama ang mga gwardiya para palayasin ang ilan. Sa kabila ng lahat, pamilya ito ng Jiang. Hindi mo maaaring sabihing ikaw ay bahagi ng pamilyang Jiang. Kaya hanggang ngayon, bukod sa mga tao sa pamilya Jiang, walang nakakaalam na ikaw ang nawawalang batang lalaki ng Jiang na nawala ng 16 na taon. Ako ang kanyang ina. Bitawan niyo ako. Gusto pang magsalita ni Liu Ru. Ngunit sa pagtingin sa mga gwardiya sa harap niya, dahan-dahan na lamang siyang umalis. Hanggang sa madala ang ilan sa kanila sa labas ng paaralan. Nakaalis na ang punong guro ng may kapayapaan. At nagbigay pa ng babala sa gwardiya sa pintuan na huwag papasukin ang ilang tao. Habang ang ikatlong kapatid na si Jiang ay tahimik na nakatayo. At inalis ang kanyang salamin sa mata. Kung may tao sa kanyang paligid, tiyak na makikilala siya. Siya ang sikat na singer na si Jiang. Talagang walang katapusang pagnanasa itong Jiang He. Akala pa niyang hindi kami kilala. Tinitigan ni Binjiang ang pinto ng paaralan ng galit. Sige, uuwi na tayo muna. Bukas na lang uli tayo babalik. Babalik pa ba tayo? Sabi ko na, maghintay lang. Maghintay ng isang panahon. Maghintay ng isang sandali. Alam na niya na mali siya. Sigurado si Jiang. Nagpapanggap ka lang na naglalaro, di ba? Maghihintay ako ng ilang araw. Babalik ka rin sa akin. Gusto pang magsalita ni Liu Ru. Ngunit hinila siya ni Jiang nang walang paligoy-ligoy. Tumingin din si Jiang Huang sa direksyon ng iyong silid-aralan. Bagamat talagang may pagkakasala siya sa kapatid na ito. Totoo na ninakaw mo ang kanyang alahas. Kung ito talaga ang paraan mo para makuha siya, bakit hindi mo muna siya hintayin ng ilang araw? Maaaring talagang magpakumbaba ka at humingi ng tawad. At humiling na bumalik siya. Bilisan mo na, ate. Nakalimutan mo bang kaarawan ni Xiaoli ngayon? Kahit na si Jiang Li ay walang ugnayang dugo sa kanilang pamilya. Pero si Jiang Li ay nagligtas sa kanyang buhay.
Noong mga panahong iyon, naligaw siya dahil sa sobrang paglalaro. At aksidenteng nahulog sa tubig. Kung hindi dahil kay Jiang Li, tiyak na hindi siya mabubuhay hanggang ngayon. Dagdag pa ang mahigit 10 taon na magkasama sila. Hindi niya akalaing ito ay simpleng ugnayang dugo lamang. Mawawasak ang relasyon niya kay Jiang Li. At nakaupo sa bintana na nanonood sa pag-alis ng ilan. Ay hindi rin nagsalita. Ngunit hindi mo rin maintindihan kung bakit nandyan pa ang mga taong ito. Hindi ba mas mabuti kung wala ka sa bahay? Hindi rin niya yakapin ni Jiang Qin ng basta-basta. Hindi rin magrereklamo si Liu Ru sa mga bagay-bagay. At hindi ka rin magiging hindi kaaya-aya sa mga nakatatandang kapatid. Hindi ka naman talaga dapat bumalik para hanapin ka. Biglang napatingin ang mga mata mo, kasabay ng isang panginginig ng tainga. At tuluyang nahulog ng diretso sa harap ng iyong mesa. Hanggang sa marinig mo na lang ang mga hiyaw ng mga kaklase. Pagmulat mo ulit ng mata, naramdaman mo lang ang isang bahagyang liwanag na sumisilay sa iyong pisngi. Gusto mo sanang umakyat muli. Ngunit naharang ka ng isang kamay na kasing puti ng jade. Huwag mo nang bumangon. Hinaharangan ka ng doktor na nakasuot ng puting coat. Inalog ka ulit pabalik sa kama. Kulang sa nutrisyon at mababang asukal sa dugo. Hintayin mong matapos ang gi at magpahinga ka sa bahay ng ilang panahon. Sa totoo lang, mahina na ang katawan mo. Matapos kang tumakas mula sa ospital ilang araw na ang nakalipas. Dahil natatakot akong mag-alala ang direktor ng orphanage. Hindi ko rin sinabi sa iyo na pumasok ka sa ospital. Salamat, doktor. Medyo kinakabahan ka. Alam mo na ang intravenous na paggamot ay maaaring mahal. Ngunit sa ngayon, wala ka talagang pera. At hindi ko alam kung pwede bang mag-utang sa klinik. Nakikita ko ang hitsura mo. Bilang doktor ng paaralan, naiintindihan ni Jiang Xin kung ano ang nangyayari. Kaya't itinaas niya ang kanyang mga mata at mumiti habang sinasabi na walang anuman. Bumalik ka na agad mamaya. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos ay nagpa siya na siyang umalis. Sandali, anong nangyari? Medyo naguguluhan si Jiang habang nakatingin sa kama ng may sakit. Sa payat na lalaki. Akala ko ikaw yun. Saan ka ba masakit? Pasensya na, doktor. Wala akong pera sa ngayon. Pero makakatulong ako sa paggawa para makabayad. Sanitasyon at paglipat ng mga bagay, kaya ko iyon. Hindi naman iyon ang sinasabi mong walang kwenta. Bago ka ma-adopt ng Jiang family nitong mga nakaraang taon. Ganito ang buhay mo. Naglilinis, naghugas ng pinggan, nagluluto, tumutulong sa errands. Ano mang makakatulong sa orphanage. Kahit konting kabayaran lang. Gagawin mo ng walang reklamo. Sapagkat noong una, hindi ka paligal na nakatatanda. Karamihan sa mga boss ay ayaw gumastos. At tanging ang mga nakakita sa iyong mababang presyo. Ang handang ipagawa sa iyo ang ilang mga gawain. Ngunit lahat ay binabayaran sa parehong araw. Takot na ma-report at mapahamak. Alam mo na rin ito. Hindi ka kailanman nagreklamo. Sa halip, labis kang nagpapasalamat. Yung mga boss na willing tanggapin ka kahit pansamantala. Tungkol naman sa pagbabalik mo sa Jiang family. Magpapatuloy ka pa rin na masipag. Madalas tumutulong ka sa yaya. Gumagawa ng mga gawaing bahay na kaya mo. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng araw na ito, magiging tunay kang isang adulto. Hindi mo na kailangang mag-alala na tumanggi pa si Jiang Xin. Ngunit nang makita ko ang iyong matatag na mga mata, wala na akong nagawa kundi huminga ng malalim. Alam kong kung tatanggihan ko ito, ang batang lalaki sa harapan ko, tiyak na gagawa ng paraan para kumita at ibalik ito sa kanya. Sa totoo lang, ang perang ito para sa kanya. Hindi naman gaanong halaga. Siya ay talagang anak ng Jiang pamilya sa Beijing. Isa siyang nangungunang estudyante mula sa pambansang Universidad ng Medisina. Ang dahilan kung bakit siya nandito sa paaralang ito, ay dahil sa isang proyekto na ibinigay ng paaralan. Sige, pagkatapos ng klase araw-araw, maglaan ka ng isang oras para tulungan akong maglipat. Isang buwan ba ay pwede? Saktong-sakto, nitong mga nakaraang araw. Nag-i-update ang paaralan ng mga kagamitan at gamot sa medisina. Mas maganda kung may tumulong pa. Ngayon lang siya napailing ng ngiti. Umiti at pumayag. Sa oras na ito, sa harap ng Jinhanjuet Hotel sa Haishi. Sa gitna ng mga tao, mas puno pa ng mamahaling sasakyan ang harap ng pinto. Habang unti-unting nagdilim ang langit, si Jiang Qin ay nakatayo sa entablado na puno ng kasiyahan. Sabi sa mga bisita sa ibaba, "Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa adult ceremony ng aking anak." Susunod ay ang simula ng salu-salo. Sa pagbitaw ng mga salita ni Jiang Qin, opisyal nang nagsimula ang salu-salo. 10 mga anak ng kilalang pamilya sa Jiangsheng ay nakapaligid sa harap ni Jiang Li, at sabay-sabay nilang inaalok ang kanilang mga regalo. Si Jiang Li ay patuloy na nagpapasalamat. Ang saya-saya niya talaga. Talaga bang umalis na si Jiang He? Ngayon, ang buong Jiang pamilya ay magiging kanya na lamang. Kung may dapat sisihin, si Jiang He ang dapat sisihin. Hindi ka dapat bumalik. Nasa gitna ng salu-salo, nakaupo si Jiang Zi. Nakasuot ng marangyang gown. Mukhang medyo wala sa sarili. Anong nangyari, ikalawang kapatid? Si Jiang Huang ay nakasuot pa rin ng kanyang formal na kasuotan. Hindi siya sanay sa mga mabibigat na damit. Palagi siyang nakakaramdam na parang nakakabigat ito sa kanya. Wala naman. Naisip ko lang si Xiao He. Nang sabihin ito, tahimik na rin si Jiang Huang. Tama, ngayon ay kaarawan mo rin. Ate, pangalawang ate. Dumating si Jiang Li sa oras na ito. Umupo siya sa tabi ng dalawa. Nasaan ang regalo ko? Nagmamalambing na humihingi si Jiang Li ng regalo mula sa dalawa. Punong-puno ng inaasahan ang kanyang mga mata. Hindi makakalimutan ni Jiang Huang. Diretso niyang kinuha mula sa likod ang isang magandang maliit na kahon. Mula sa panlabas, makikita na ang kanyang hindi pangkaraniwang kalidad. Binuksan ni Jiang Li. At ito ay isang Patek Philippe. Gusto mo ba, maamo niyang hinaplos ang ulo ni Jiang Li. Bilang isang negosyante na babae, ipinapakita niya ang kanyang malambot na panig.
Lahat ay iniwan para sa mga nakababatang kapatid na ito. Salamat ate, gusto ko ito. Sa oras na ito, ang mga mayayamang anak ay nakatingin kay Jiang Li na may inggit na mga mata. Ang relong ito ay tiyak na higit sa 2 milyon. Bagaman mayaman sila, hindi pa rin sila kasing yaman ng pamilya Jiang. Sa oras na ito, si Jiang Zi ay tila wala sa kanyang isipan. Hanggang sa tinawag ako ni Jiang Li bago ko naisip ito. Ate, nasaan ang regalo ko? Hindi mo naman nakalimutan, di ba? Paano naman makakalimutan si Jiang Zi? Agad niyang inabot ang susi ng sasakyan kay Jiang Li. Sa wakas, 18 taong gulang na siya. Paano siya walang sariling sasakyan? Tumingin sa susi ng Porsche sa harap niya. Naging masaya ang mukha ni Jiang Li. Matagal na niyang gustong magkaroon ng sarili niyang sasakyan. Ang hindi alam ni Jiang Li ay, may isang maliit na kahon sa likod ni Jiang Zi. Sa loob ng kahon, nandoon ang kahoy na nasira mo dati nang itinapon sa lupa. Lumabas muna ako. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon si Jiang Li na magpasalamat. Nang makita niyang mabilis na umalis si Jiang Zi, na maihawak na isang hindi kilalang kahon. Kapag bumalik ka sa ampunan, mapapansin mong may ilang ilaw pang nakabukas. Baka naman ang mga batang iyon ay nagpasaway na naman. Pumasok ka sa loob ng bakuran. Ngunit wala kang nakita. Nakalimutan mo bang patayin ang ilaw? Kakaisip mo lang na bumalik sa iyong kwarto. Nang bigla kang nakarinig ng malakas na tunog, biglang lumiwanag ang ilaw sa bulwagan. Pagkatapos ay nagkalat ang mga konfeti sa hangin. Dahan-dahan itong bumagsak sa iyong balikat. Kuya Jiang He, maligayang kaarawan. Mga 12 maliit na ulo ng repolyo na parang umaakyat ng puno. Mabilis na nagsabit sa iyong katawan. Kapatid na Jiang He, ito ang regalo mo sa kaarawan. Ginuhit ko ito ng mano-mano para sa iyo. Umingiti si Xiao habang tinitingnan. Isang tauhang binubuo ng maraming magulong linya. Gusto mong tawaging isang kinatawan ng abstract art. Ngunit masaya ka pa ring tinanggap ito. Kuya Jiang He, ito ang aking tuktok, apoy at hangin. Dapat mo itong pahalagahan. At ang akin. Akin. Tumingin sa harap sa mga iba't ibang regalo. May torpedo at may yoyo. At iba't ibang uri ng Ultraman cards. Ikaw ay nakakatawa at nakakaiyak minsan. Pero lahat ng ito ay taos pusong tinanggap at pinasasalamatan. Dahil alam mo, na ang mga bagay na ito na parang walang halaga. Para sa mga batang ito, ay ang pinakamagandang bagay na maaari nilang ibigay. Lahat kayo, gusto nyo bang wasakin si Kuya Jiang He? Sa oras na iyon, isang batang babae na mga 15 o 16 ang tumayo. Malakas na binabalaan ang mga batang ito. At ang mga batang ito, parang nakakita ng malakas na bagyo o dambuhalang hayop. Agad silang bumaba mula sa iyong katawan. At umupo sa kanilang mga lugar. Hahaha, ayos lang yan. Tumingin si Lin Ruoli sa mga batang maliit sa harap niya. At dahan-dahang lumapit sa iyo. At iniabot ang kanyang regalo. Nakatingin sa buong garapon ng iba't ibang kulay na papel na crane. Biglang napuno ang puso mo ng init. Naiintindihan mo na ito ay isang batang babae na habang nag-aaral. Naglaan ng kaunting oras upang manong-manong gawin ito para sa iyo. Si Jiang at ikaw. Huwag isipin na ako ang bumili nito. Hindi ito ginawa ng aking sariling kamay. Si Lin Ruoli ay medyo nag-aalala habang nakatayo at nagtapak-tapak. Ang kanyang magandang mukha ay unti-unting nagkaroon ng bahid ng pamumula. Mas mabuti pang hindi na magpaliwanag. Dahil ang pagpapaliwanag ay tila nagiging mas kapansin-pansin. Naiintindihan ko na. Natural na hindi mo ibubulgar ang kasinungalingan ng dalagang nasa harap mo. Sa halip, hinaplos mo ang kanyang maliit na ulo. Huwag mong hawakan, nararamdaman ang haplos sa kanyang ulo. Lalong namula ang pisngi ng dalaga. Parang pwede nang magpatak ng dugo. Kung makita ito ng mga kaklase niya sa klase. Sa isang mataas na diyosa na walang pakialam sa sinuman. At isang matalinong estudyante na nagpakita ng ganitong kaakit-akit na ekspresyon. Tiyak na masusugatan ang puso. Sige, huwag nang hawakan. Nakikita kong malapit nang magalit ang dalaga tulad ng kuting. Dapat ay tama na ang pag-alis ng kamay mo. Naalala mo noong matagal na panahon. Gustong-gusto ng batang ito na hinahawakan mo ang kanyang ulo. Mukhang lumaki na siya. Sige, bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Isang medyo matandang boses ang narinig mo. Agad kang bumalik sa iyong upuan. Kasabay ng paglitaw ng isang anino. Kasabay nito ang mga mata ng mga batang radish head na puno ng paghihintay. Direktor, nag-ahon ka na sana. Ngunit pinigilan ka ng lola, Direktor. Ngayon ay ang iyong pagtanggap sa pagiging ganap na adulto. Sa nakaraang ilang taon, hindi ko pinakialaman. Ngayon, umupo ka ng maayos. Sa kanyang boses ay maihalo ng otoridad at walang pagdududa. Wala kang magagawa kundi umupo sa iyong pwesto. Kasabay ng isang maliit na cake na hindi umabot sa 8 pulgada. Na bumagsak sa iyong harapan. Ang mga mata ng mga batang labanos ay sabik na sumunod. Pinatay ni Xiaoli ang ilaw. Habang pinapatay ni Lin Ruoli ang ilaw. Yung mahina nilang kandila sa cake, naging tanging liwanag sa dilim. Maligayang kaarawan. Nang habang umaawit ang mga kantang pangkaarawan. Sa harap ng lahat, naaalala mo ang mga nakaraang buhay. May kirot na sumasakit sa puso. Noong nakaraang buhay, buong puso kang nakatuon sa mga tinatawag na mahal sa buhay. Ngunit hindi mo napansin ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Sa kabila ng madilim na gabi, may isang mahinang ilaw ng kandila na para sa iyo. Tulad ng sa sandaling ito, kahit na mahina ang ilaw ng kandila, ito ay para lamang sa iyo. Ang mga luha ay hindi ko alam kung kailan. May ilang hindi mapigilang dumaloy mula sa sulok ng iyong mata. Nakita ito ni Lin Ruoli. Agad na itinulak ang upuan at niyakap ka. Naramdaman ang sarili na napapalibutan ng mainit na yakap. Umiti ka rin at pinisil-pisil ang ulo ni Lin Ruoli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si Lin Ruoli. At wala rin siyang sinabi. Hindi niya alam kung ano ang naranasan mo. Sa Jiang family sa nakaraang taon. Ngunit alam niya,
Kahit ano pa man ang mangyari sa hinaharap, palagi siyang nandyan para sa'yo. Ayos na, ayos na. Buksan mo ang ilaw, kakain tayo ng cake. Hihipan mo ang kandila sa harap mo. Pero hindi ka nag-wish. Mas mabuti pang maniwala sa sarili mo. Kaysa sa mga ilusyon na pangarap. Yay, kakain ng cake. Lahat ng maliliit na carrots ay sobrang excited. Ikaw rin, masaya ka. Hinati mo lahat ng cake sa kanila. Wala kang naiwan para sa sarili mo. Pero kahit ganun, bawat isa, maaari lang makatanggap ng kaunti. Nakita ni Linroli na wala kang naiwan para sa sarili mo. Biglang nagkaroon ng konting pakiramdam. Para sa'yo itong bahagi. Huwag masyadong mag-isip. Nagadiet ako. Ngumingiti ng may pagmamalaki si Linroli habang iniaabot ang cake sa'yo. Iniaabot niya ito sa harap mo. Parang masaya siya sa kanyang sinabi. Tumingin ka sa harap mo sa mas payat na Linroli. Ngumiti siya at kumuha ng maliit na piraso para tikman. At sa labas ng orphanage, may isang tao na nakasuot ng magarang damit na patuloy na naglalakad. Parang nagpa siya na sa isang bagay. Hawak ni Jiangzi ang kanyang damit. Tumawid siya sa medyo luma ng threshold ng orphanage. Bilang pangalawang dalaga ng pamilya Jiang. Mukhang ito ang unang pagkakataon mo sa ganitong lugar. Habang naririnig ang tunog ng mga hakbang, ang mga mata ng lahat ay unti-unting napapansin ang anino sa pintuan. Nang makita mo ang dumating, hindi mo maiwasang magkunot ng noo. Lalabas ako sandali. Sa ilalim ng mga mapagtanong tingin ng mga bata, tumayo ka at lumabas. Maaaring hindi maintindihan ng iba, ngunit si Linroli ay talagang naunawaan. Ito ba ang ikalawang dalaga ng pamilya Jiang? Nakita ko siya dati sa balita sa telebisyon. Parang kumakatawan siya sa bansa, sa isang internasyonal na paligsahan sa pagpipinta. At nanalo pa ng ilang gantimpala. Ngunit bago siya makalabas, naharang siya ng tuyong kamay ng matandang direktor. Pinayagan ng matanda si Xiao na pumili mag-isa. Lumaki na siya. Hindi man lang siya tinignan ng matandang direktor. Alam niyang iba ka na ngayon. Nararamdaman niya ito. Nasa iyo ang desisyon kung aalis ka o mananatili. Ito ay iyong sariling pagpili. Pero si Linroli ay hindi talaga maintindihan. Siyempre, naiintindihan niya. Kung talagang mabuti ang trato ng pamilya Jiang sa'yo. Paano ka pa makakabalik? Paano ka pa magiging payat tulad dati? Gaano siya kagusto na ngayon ay sumugod at hilahin ka pabalik? Tumingin ka sa harap mo, si Jiangzi. Humihikbi. Hindi mo ba naibigay na ang bahay na iyon? Kay Jiang Li at sa kanila. Bakit ayaw mo pa rin pakawalan si Fei? Gusto mo pa bang sunugin sila sa apoy bago ka sumuko? Kung wala namang ibang bagay si Miss Jiang, bumalik ka na. Talagang ayaw mo nang makipag-usap pa sa estrangherong ito. Kung hindi lang sa takot na gagamitin nila ang kapangyarihan ng Jiang para atakihin ang orphanage. Matagal ka nang sumigaw. Ako ang ikalawang kapatid mong babae. Nung narinig mong tawagin mo siyang Miss Jiang, biglang namula ang mukha ni Jiangzi sa galit. Dati-rati tinatawag mo siyang ate. Matagal nang hindi na. Kailangan ko bang ipakita sa iyo ang kasunduan? Pagkatapos mong sabihin iyon, balak mo nang umalis. Ngunit hinila ka ni Jiangzi ng mahigpit. Sumama ka sa akin. Kailangan mo lang humingi ng tawad. Wala silang masasabing masama. Pagkatapos sabihin ito, hindi mo alam kung bakit may kaunting kalungkutan sa iyong puso. Kailangan mo pa bang humingi ng tawad hanggang ngayon? Sige, sabihin mo nga, Jiangzi. Jiang, bakit ako hihingi ng tawad? Ano bang pagkakamali ko? Si Jiangzi ay nag-aalangan at hindi makapagsalita. Parang may tinik na naipit sa kanyang lalamunan. Dahil alam niya, wala kang ginawang mali. Iniisip pa rin niya na ikaw ay katulad ng dati. Kahit na hindi ito kasalanan mo. Dapat kang umamin at humingi ng tawad. Sa wakas, ikaw ay isang ligaw na bata. Hindi mo alam ang mga patakaran. Hindi mo dapat gamitin ang kasunduan para takutin kami. Marahil sa mata ni Jiangzi, yung kasunduan na iyon, ay paraan mo para paalisin si Jiang Li. Basta't humingi ka ng tawad sa ama. Tiyak na ibabalik ka niya. Hindi ko ba nasabi na, ipapaalis si Jiang Li? Ito na ang sinabi mo noon. Mukhang hindi masyadong maganda ang memorya ni Jiangzi. Ngunit sa totoo lang, kahit na pumayag sila na ipadala si Jiang Li, hindi ka pa rin babalik. Lalo na, alam mo na hindi nila kailanman ipapadala si Jiang Li. Jiang He, bakit kailangan mong paalisin si Xiao Li? Huwag kang masyadong labis. Talagang ako ang labis. Ang salitang ito ay lumabas. Biglang lumiwanag ang mata ni Jiangzi. Akala niya ikaw ang bumalik. Nangakong babalik siya sa bahay at humingi ng tawad sa lahat. Naniniwala siya na basta willing kang humingi ng tawad. Kahit ang ama mo ay hindi tatanggi sa'yo. Bumalik ka sa bahay na ito. Sige na, sige na. Umalis ka na, nagpakita ka ng pagod at nagpaalam na lang. Wala ka namang inaasahang sobra sa kanila. Ngunit si Jiangzi ay patuloy na humahawak sa iyong braso. Hindi ka babalik. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo bang ako'y murahin? Pagkatapos masabi ito, huminga ka ng malalim ng ilang beses. Bago ka tuluyang kumalma, yung mga kabubuhan na umaasang magkakaroon ng pamilya. Sapat na ang isang beses sa nakaraang buhay. Kahit si Linroli sa orphanage ngayon, ay medyo nagtataka habang tinitingnan ka. Sa kanyang alaala, sa loob ng mahigit 10 taon, halos hindi ka kailanman nagsalita ng masama. Si Jiangzi ay nanatiling nakatayo sa lugar. Hinawakan ka ng mahigpit pero tahimik na rin itong pinakawalan. Pasensya na, kung talagang nagsisisi ka sa akin. Magmadali kang umalis na. Muling naglabas ka ng utos na paalisin siya. Noong araw na ito, maganda pa ang pakiramdam mo. Alam ni Jiangzi na totoong galit ka na. Kaya tinago niya mula sa likod ang maliit na kahon. Ako ang may kasalanan noon. Hindi ko dapat sinabi iyon sa iyo. Ito ang regalo ko para sa iyong kaarawan. Sabi niya at binuksan ang maliit na kahon. Lumabas ang maayos na kahoy sa loob. Ito ang aking sariling ginawa. Kinuha mo rin ang manika at maingat na tiningnan.
Ngunit sa susunod na segundo, sa harap ng nagulat na mata ni Jiangzi, diretsong itinapon mo ito sa basurahan sa tabi. Yung puppet na dati mong itinuturing na mas mahal pa sa buhay. Hinawakan mong sariling kamay at itinapon. Nang bumalik si Jiangzi sa bahay na parang walang lakas, naghihintay na ang lahat sa sala ng matagal. Uwi na muna ako para magpahinga. Gusto ni Jiangzi sanang umakyat sa taas. Ngunit tinawag siya ni Jiang Qin. Hintayin mo ang adult ceremony ng kapatid mo. Talagang galit na galit si Jiang Qin. Katatapos lang ng group photo. At sa kanya napansin na may kulang na isa. Anong klaseng sitwasyon ito? Kahit si Jiang He nakaakit-akit sa klase, ay tinawag din pabalik. Si Inay Jiang, si Liu Ru, ay medyo nag-aalala at mabilis na lumapit. Hinawakan ang kamay ni Jiangzi. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyayari. Na naging ganito si Jiangzi. Ano ba talaga ang nangyari kay Xiaozi? Huwag matakot, Inay, please. Doon lang naisip ni Jiangzi. Tumingin sa mga tao sa harap niya. Sabi niya, pupunta ako sa maliit na ilog. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Diretsong ibinagsak ni Jiang Qin ang isang mamahaling tasa. Sa lupa ng buong lakas. Sino ang nag-utos sa'yo na makipagkita sa kanya? Kahit si Jiang Li sa tabi ay mahigpit na nakahawak sa kanyang palad. Ang mga kuko ay sumasagad na sa laman. Wala siyang naramdaman. Jiang He, bakit mo ako ginugulo sa aking buhay? Bakit hindi ka nalang mamatay dyan? Dapat matagal ka nang namatay dyan. Bakit kailangan mong paulit-ulit na lumitaw sa aking buhay? Sa mga sandaling ito, si Jiang Li, ang galit sa iyo ay halos umaapaw na sa kanyang puso. Hindi niya naiintindihan. Isang tao na umalis na. Bakit siya ay may epekto pa rin sa kanyang pamilya na kanya lamang? Ngayon ay kaarawan ni Xiaohe. Pagkasabi nito, biglang naging tahimik ang paligid. Kahit ang mga salitang handang ipagsalita ni Jiang Qin ay napatigil sa kanyang bibig. Hindi nila akalain na ang dalawang tao ay ipinanganak sa parehong araw dahil sa pagkakamali. Kung malaman ito ng iba, ang pamilya Jiang ay nagdaos ng ganitong ingranding seremonya ng pagdadalaga para sa isang peking binata. Habang itinaboy ang kanilang tunay na anak, hindi ko alam kung gaano karaming chismis ang lalabas. Mabilis na namula ang mga mata ni Liu Ru. Siya bilang isang ina, ay nakalimutang kaarawan ng kanyang sariling anak. Ngunit tila nakalimutan niya. Noong una, iniwan kanya mag-isa sa bahay. Dahil sa lagnat ni Jiang Li. At sinamahan si Jiang Li sa labas para ipagdiwang ang kaarawan. Ngayon, parang huli na ang lahat. Uwi na ako. Nananatili pa ring malungkot ang ekspresyon ni Jiangzi. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Nasa harap niya. Itinapon mo ang manika na siya mismo ang gumawa. Ngunit, maliwanag na hindi ito ganito dati. Maliwanag na anuman ang mangyari noon. Palagi kang nakikinig sa kanya. Maingat mong ilalagay ang puppet na ibinigay niya sa tabi ng kama. Ngunit bakit nagbago ang lahat na ito? Hindi naman siya. Nagalit lang sa iyo ng kaunti. Ngunit bakit siya nagalit sa iyo? Parang dahil lang sa puppet na iyon. Dahil aksidenteng nabasag ni Jiang Li ang braso ng puppet. Ngunit hindi naman sinasadya ni Jiang Li iyon. Sabi niya, nagtataka lang siya. Gusto lang niyang makita. Biglang naisip ni Jiangzi ang isang bagay. Walang kulang si Jiang Li sa lahat. Bakit kailangan pa niyang ang iyong manika? Hindi ba't sa oras na ito? Si Jiangzi na nakasara sa kwarto ay talagang naguguluhan. Ayaw niyang maniwala na gagawin iyon ni Jiang Li. Paano nangyari ito? Kaya pala talagang may pagkiling ang puso niya. Ganyan talaga ang tao. Ang pagkiling at mga preconception ay parang isang malaking bundok. Paano naman makikita ng nasa tuktok ng bundok na mali siya? Tanging ang nasa paanan ng bundok lamang ang makakaalam ng malinaw kung gaano kataas ang bundok na iyon. At ikaw ay palaging nasa paanan ng bundok. Pasensya na. Si Jiangzi ay nakasandal sa pader, nakaupo sa sahig. Nakalubog ang kanyang ulo sa kanyang braso. Mahigpit na niyayakap ang kanyang mga binti. Sa oras na ito, si Liu Ru ay naguguluhan din. Agad niyang pinapagawa ang sasakyan. Kailangan niyang hanapin ka. Sige na, masyado nang huli ngayon. Bukas ay sasama ako sa inyo. Matapos magsalita, umalis si Jiang Qin. Kailangan ding umuwi ni Liu Ru na tinutulak ni Jiang Huang. Habang unti-unting umalis ang mga tao sa hall. Tanging si Jiang He na nanatili ay medyo hindi makaintindi. Malinaw niyang nararamdaman ang pagkiling ng pamilya sa iyo. Parang kahit anong gawin mo, mali pa rin. Pero hindi niya masabi ng loud. Dahil minsan, sinabi niya lang iyon para sa iyo. At siya'y pinagsabihan ng masama. Iyon lang ang nangyari. Siyempre, hindi naman kasalanan ni Kuya Jiang He. Hindi mo kailanman magigising ang isang taong nagkukunwaring natutulog. Kapag lahat ay naniniwala na ikaw ang mali. Ikaw nga ang mali. Itinulak ni Jiang Huang ang pinto ng silid ni Jiangzi. Ngunit natuklasan niyang nakaupo si Jiangzi sa sulok ng pader. Wala nang magagawa. Kaya't napasulyap na lang siya sa hangin. Sabihin mo na lang kay Xiaohe bukas ang totoo. Matulog na muna tayo, okay? Ngunit si Jiangzi ay kumakaway ng ulo. Sinasabi niya bang hindi niya ako mapapatawad? Sa sandaling itinapon mo ng mag-isa ang puppets. Alam niya na talagang hindi ka na talaga nag-aalala. Nang makita ni Jiang Huang ang sitwasyon, umiti lang siya ng mahigpit. Bakit ka kailangang patawarin niya? Ikaw pa ang nagnanakaw ng alahas mo at sinisisi si Xiaolin. Hindi ba totoo naman? Matapos makumpirma na nakatulog na ang lahat ng batang maliit, kabilang na si Lin Ruoli, nagsimula ka palang mag-ayos ng mesa. Bigla mong naisip, bakit hindi magtayo ng maliit na tindahan sa tabi sa night market? Makakakuha ka rin ng dagdag na kita para sa ampunan. Ang ideyang ito ay hindi na mapigilan. At mayroon ka ring mga naiisip na para sa sarili mo. Hanggang sa susunod na araw pagkatapos ng klase, nasa isip mo pa rin ang mga plano mo. O, kailangan ko ring tumulong. Katatapos mo lang sa pintuan ng paaralan. Naisip mo lang na kailangan mong tumulong sa nurse at bayaran siya.
Nang dumating ka sa pintuan ng klinika, nandoon ang nurse na si Jiang Xin. Mukhang may sakit siya habang tinitingnan ang ilang malalaking kahon sa harap niya at ilang kagamitan medikal. Nang makita ka ni EC, Jiang, nakapagpahinga na si Jiang Xin. Akala niya hindi ka na darating. Walang problema, Jiang classmate, di ba? Nakatitig si Jiang Xin sa iyong payat na katawan na may pag-aalala. Naisa nang umabot ng tulong. Ngunit nahadlangan mo siya. Huwag kang mag-alala, GC. Jiang, kaya ko na mag-isa. Kahit na ikaw ay pumayat at medyo kulang sa nutrisyon. Pero ang mga trabahong ito ay hindi naman gaanong mabigat para sa iyo. Mas mabigat pa ang mga trabahong nagawa mo noon. Nakapagtiis ka pa rin. Nakapagbuhat ka ng isang malaking kahon ng isang beses lang. Ang mga mata ni Jiang Xin ay hindi maiiwasang magulat. At saka, sanay ka na talaga. Di nagtagal na ipasan mo na lahat ng gamit. At inayos mo pa ayon sa kanyang utos, maayos na maayos. Kitang-kita na hindi ka nagkulang sa gawaing ito. May konting inis si Jiang sayo. Agad niyang kinuha ang mainit na tubig at inabot sayo. Wala kang tinanggihan. Inagaw mo ang disposable na baso at uminom na. Uminom siya at tumayo upang kunin ang walis para maglinis. Ngunit pinigilan siya ni Jiang Xin na magpahinga. Okay lang, huwag magmadali. Hindi siya makatalo kay Jiang Xin. Kaya't kailangan mo na lang umupo sa upuan at magpahinga. Nakita niyang wala kang pagtutol. Dahil dito, bahagyang umiti si Jiang Xin. Sa mga sandaling ito, isang matangkad na anino ang lumitaw sa pintuan ng klinika. Ang lalaki ay nakasuot ng formal na suit na elegante. May hawak siyang isang bukal na rosas. Pwede po bang malaman kung nandito si Miss Jiang? Sa dating mahinahon na mukha ni Jiang, biglang may bahid ng hindi natural na ekspresyon. Malinaw na nakikita. Umingiti at sinabing siya ang tagahanga ni EC. Jiang, tama nga. Sa harap, si Jiang Xingxing ay nakasuot ng puting coat. Ngunit hindi pa rin matatakpan ang kanyang kahangahangang katawan. Masining na mukha. Sa kaunting pampaganda, siya ay isang napakagandang nilalang. Maliit na ilong at may salamin. Lalo pang nagdaragdag ng kaakit-akit na alindog. Sa paaralan, hindi mabilang na mga batang lalaki ang nagkukunwaring mayabang. Para lang makakita ng isang sulyap kay Jiang Xin. Bata pa, hindi nag-aaral ng mabuti. Gamit ang kanyang malinis na daliri. Dahan-dahang tinapik niya ang iyong noo. Para pagtawanan ang sarili. Ang lalaking nakasuot ng maayos na suit ay bumukas din ang pinto ng klinika. Tumingin kay Jiang Xin sa harapan niya, na may ngiti na hindi mapigilan. At ikaw sa tabi ay talagang hindi niya pinansin. Isa lang namang estudyante. Jiang Xin, sa wakas nahanap kita. Ngunit si Jiang Xin ay medyo nahihirapan at pinisil ang kanyang noo. Itong si Liu Yu. Nakapunta na siya sa High City at natagpuan pa siya. Tumingin sa mga bulaklak na inaalok sa kanya. Walang balak si Jiang Xin na tanggapin ito. Kailangan ding bawiin ni Liu Yu ang kanyang kamay na may pag-asa. Bakit ka nandito? Gusto ko lang sanang makita ka. Nakita mo na ba? Kung nakita mo na, umalis ka na. Gusto pang magsalita ni Liu Yu. Ngunit itinulak siya ni Jiang Xin palabas. Tumingin siya sa nakasarang pinto ng klinika. Si Liu Yu ay napilitan ng umiti ng may pighati. Alam niyang hindi siya gusto ni Jiang Xin. Pero ano ang magagawa niya? Palaging pinipilit siya ng kanyang pamilya na makuha si Jiang Xin. Kailangan niyang makuha si Jiang Xin. Para makuha ang tulong ng pamilya Jiang. Tanging sa ganitong paraan lamang. Mayaangat ang katayuan ng kanilang pamilya sa Beijing. At talagang gusto niya si Jiang Xin. Sa huli, si Jiang Xin ang campus belle noong araw sa Beijing Medical University. Pero ngayon, mukhang mahirap na makamit ang pangarap. Baka magstay muna siya sa Haishi. Sige, gawin na natin. Diretsong kinuha ni Liu Yu ang kanyang telepono at tumawag. Tumingin ka sa harap sa Jiang Xin. Hindi mo inaasahan na ang isang mapayapang school nurse ay ganito pala ang hitsura. Mayroon ding galit na bahagi. Pero medyo nakaka-cute pa rin. Nakapagpapaisip sa'yo kay Linrolin. Yung batang yun palaging galit sa'yo kapag hindi napigilan. Pero sa mata mo, para siyang isang galit na kuneho. Sobrang cute nyon. At nakangiti ka habang tinitingnan si Jiang Xin na puno ng ngiti sa mukha. Hindi na nagmula ang galit sa isang lugar. Bakit siya naglakas loob na tumawa sa kanya? Sige na, nagkamali ako. Dr. Jiang, itaas mo ang kamay at sumuko. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsimulang maglinis. Nakapagpahinga ka na ng sapat. Walang nagmamadali. Dahan-dahan lang. Alam ni Jiang Xin na ikaw ay isang mabait na bata. Hindi mo kailangang magmadali sa paglilinis. Habang lumilipas ang oras, binabalikan ni Jiang Xin ang aklat medikal sa kanyang kamay. Paminsan-minsan ay bumubuka siya ng bibig. Makikita mong nagpuyat siya kagabi. Nang matapos mo ang iyong ginagawa, natagpuan mong natutulog si Jiang Xin na nakadapa sa mesa. Ngingiti ka na lang din. Ilagay mo na ang mga gamit sa kamay mo. Lumapit ka sa tabi ni Jiang Xin. Tinitingnan ang napakagandang tulog niya. Di maiwasang kumabog ang puso mo. Pagkatapos ay agad mong itatakwil ang mga ideyang iyon. Kukunin mo ang isang kumot sa tabi. Maingat na ibabaw ito sa katawan ni Jiang Xin. Mabait pang tinanggal ang salamin sa dulo ng ilong niya. Huling tumingin siya at siniguradong nakasara ang pinto bago umalis ng may kapayapaan. Nang magising si Jiang Xin, madilim na ang paligid. Naramdaman ang kumot sa kanyang katawan. At ang salamin sa ibabaw ng mesa. Ngumiti si Jiang Xin ng bahagya. Mabait talaga ang batang ito. Nasa oras na ito, bumalik ka na sa ampunan. Naghahanda kang ipatupad ang ideya ng pagtitinda. Ngunit nahirapan ka sa puhunan. Umupo ka sa harap ng pinto at ngumiti ng may pangutya. Ito ba ay maituturing na pagkatalo bago pa man magsimula? Ngunit agad kang tumayo. Parang may ginawa kang desisyon. Siyempre, hindi mo maaring sabihin ito sa direktor. Sige, magtrabaho ka na. Nauna na itong naisip mo. Kailangan mo ng mga 4,000 para makapagsimula ng maliit na tindahan. Kaya't ang 4,000 na iyon ay kailangan mong ipunin.
Matapos ang panahong ito ng pag-aaral, may tiwala ka bang makakakuha ng magandang marka sa nalalapit na midterm? Makakatulong ito sa iyo na makakuha ng scholarship. Sa pagkakataong iyon, mas mataas ang sansa mong makakuha ng scholarship. 2,000 pesos kahit na hindi marami. Ngunit para sa iyo ngayon, ito ay parang malaking halaga. Biglang ilang mamahaling sasakyan na may malaking bilang ay papunta sa kinaroroonan mo. Bilang bahagi ng isang urban village, ang lokasyon ng ampunan ay hindi masyadong liblib. Ngunit ang mga residente sa paligid, karamihan sa kanila ay mga manggagawa na nagtatrabaho sa Haishi. Nakatira dito para lang sa murang renta ng tubig at kuryente. Pero itong mga mamahaling sasakyan, talagang hindi bagay dito. Yung mga residente na pauwi na sa trabaho, ay nagsusulyap sa kanila ng may curiosity. Kapag napansin mo na sila, huli na ang lahat. Kakaisip ko lang na isara ang malaking pinto. Nang tawagin ako ni Liu Ru, hintayin mo, Xiao Heliu. Agad na binuksan ni Ru ang pintuan ng sasakyan. At tumakbo patungo sa iyo. Humihikbi siya. Sa huli, hindi mo pa rin pinili na isara ang malaking pinto. Kung hindi mo ipapaliwanag ng maayos sa grupong ito, mukhang walang katapusan ito. Nakita ni Liu Ru na hindi mo isinara ang pinto. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Anong nangyari, Tita Liu? May kailangan ka ba sa akin? Pagkasabi nito, parang tinaga ng matulis na bagay ang puso ni Liu Ru. Hindi niya akalain na hindi mo siya tatawaging mama. Ako si Mama, Xiao. Sabihin mo na agad kung anong kailangan mo. Gusto mo lang mapaalis sila agad. Sa likod mo, si Jiang Huang. Sina Jiang Zi at Jiang Li ay unti-unting lumitaw sa harap mo. Mas malapit si Jiang Li, medyo namumula ang mata. Niyakap ka, gusto kang mahawakan. Pero tinulak mo lang siya ng diretsyo. Putang ina, isang lalaking lalaki na nagkukunwaring helpless araw-araw. Ang sama, ang nakakadiri. Huwag mong lapitan ako. Biglang nanatili si Jiang sa lugar, gulat na gulat. Hindi niya kailanman na itawid na sinabihan siya ng ganito ng iba. Yung galit at puot sa mata niya ay biglang naglaho. Si Liu Ru ay nakatitig sa iyo nang hindi makapaniwala. Sa kanyang alaala, hindi ka kailanman nanirang puri ng tao. Tumingin ka sa harap mo, may ilang tao na parang nagkakagulo. Pero pakiramdam mo ay medyo gumaan ang loob mo. Kapag nasabi mo ang masasamang salita, nawawala ang dumi sa puso mo. Kapatid na Jiang He, basta't bumalik ka lang. Gagawin ko ang lahat ng gusto mong gawin. Kahit na paalisin mo ako sa bahay na ito. Nakita ko na naman si Jiang Li na sobrang plastic sa harap ko. Alam mo na, matagal mo nang nakasanayan ang ganitong pag-arte. Naniloloko ka rin ni Jiang Li sa kanyang peke na mukha. At iniisip mong makikisama ng maayos sa kapatid na ito. Pero sino nang mag-aakala na siya pa ang maninira sa'yo? Na nakikipag-ugnayan sa mga taong hindi maaasahan sa lipunan. At sinasabi pang may plano siyang saktan siya. Noong panahong iyon, kahit anong paliwanag mo, wala itong silbi. Ganyan ang sinabi ni Jiang Li noon. Sa labas, parang nasa panig mo siya. Ngunit sa katotohanan, pinapatibay niya ang iyong pagkakasala. Xiao Li, hindi ganyan ang iyong kapatid na lalaki. Tama ba, Xiao He? Agad na pinigilan ni Liu Ru si Jiang Li. Pagkatapos, puno ng pag-asa, tumingin siya sa kanya. Naniniwala akong hindi mo talaga itataboy si Jiang Li. Yung mga sinabi mo sa ospital dati ay mga galit na salita lang, di ba? Kung para lang sa bagay na ito, hindi na ako makikisali. Nagsalita ka na ng napakalinaw tungkol dito. Paano umabot na tayo sa ganitong sitwasyon? Nagmamatigas ka pa rin. Si Jiang Zi lang ang nakakaalam. Walang sinuman ang nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo. Sandali, ang nanay ay nandito para dalhan ka ng regalo sa kaarawan. Dito lang napagtanto ni Liu Ru. Agad siyang kumuha ng isang maganda at maliit na kahon. Sa oras na ito, hindi pa natatapos ni Liu Ru ang kanyang sinasabi. Ngunit siya ay naputol. Ibalik mo na lang. Tapos na ang kaarawan ko. Pagkatapos magsalita, isinara niya ang pinto at umalis. Kahapon lang ang kaarawan mo. Ano namang halaga ng regalo ngayon? Akala mo ba hindi ko alam ang lahat? Kagabi, ang suot ni Jiang Zi ay sobrang formal. Hindi ba't para lang sa kaarawan ni Jiang Li, nakakatawa talaga. Kinuha pa ang sariling anak. Para lang naman iyon kay Jiang Li Shu na mapangiti. Ngayon ka lang dumating para hanapin ka. Hindi ba't ka walang pakundangan? Xiao He. Binuksan mo ang pinto pero kahit gaano si Liu Ru tumawag. Walang sinuman ang sumagot. Walang magagawa. Kaya't ang ilan ay napilitan na umuwi ng walang kasiyahan. Sa daan pa uwi, nakasakay si Jiang Li sa tabi ni Liu Ru. Bagamat pinapakalma niya si Liu Ru, hindi maikubli ang ngiti sa kanyang labi. Sa oras na ito, si Jiang Zi na hindi nagsasalita. Biglang seryosong tumingin kay Jiang Li. Sinadya mo bang sirain ang kahoy ng Jiang He dati? Nang sabihin ito, ang maluwag na sasakyan ay biglang nahulog sa katahimikan. Ate, bakit mo nasabi yan? Agad na naging pula muli ang mga mata ni Jiang Li. Naghahanda ng umiyak. Napakaawa-awa. Si Liu Ru ay tumayo sa tamang pagkakataon. Upang ipagtanggol si Jiang Li. Hindi ba't isa lang iyang manika? Hindi sinasadyang ginawa ni Xiao Li. Pero yun ang manika na binigay ko kay Xiao He. Bakit ikaw pa ang gusto mong kunin ang manika na yun? Sa bawat hakbang ng Jiang Zi, palapit ng palapit. Hindi makapagsalita si Jiang Li sa sandaling iyon. Napilitan siyang magpaliwanag ng paurong-urong. Ako, nagtataka lang ako. Madam, pwede ko bang ibalik kay Jiang He ang manika? Basta't handang patawarin ako ni Kuya Jiang He. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi. Agad nang tumulo ang malalaking luha ni Jiang Li. Nang makita ito si Liu Ru, agad niyang niyakap si Jiang Li. Pinakalma na ang maliit na Zi. Hindi naman sinasadya ni Xiao Li. Sa oras na ito, si Jiang Zi ay nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Ngunit hindi siya nagsalita. Nakaupo lamang siya ng tahimik. At ang mukha ni Jiang Li na puno ng sama ng loob, ay nasa mga bisig ni Liu Ru. Sa lugar na hindi nakikita ng iba, ay unti-unting naging baluktot.
Sinasaktan kanya kahit na dati, si Ate Er ay nasa kanyang panig. Bakit ngayon ka pa nagtatanong sa kanya para sa'yo? Nagdulot ito kay Jiang Li ng kaunting takot. Kung magpapatuloy pa ito, malaki ang posibilidad na mapalitan kanya sa posisyon. Pagdating ng panahon, paano kung talagang ipapadala nila siya? Sige, gusto niyang mawala ka. Biglaan. Unti-unting lumalabas sa kanyang isipan ang masasamang plano. Dahil noong ilang taon na ang nakalipas, hindi ka pa rin pinatay ng plano na yun. Kaya gagawin natin uli. Gusto niyang makita kung ilang beses ka makakatakas. Si Lugu ay bumalik sa Jiang family. Bumiti si Jiang Zi at bumalik sa kanyang kwarto. Plano niyang hintayin ang ilang araw bago ka muling hanapin. Gusto niyang malinaw na malaman ang lahat ng bagay. Dahil dito, si Jiang Qin ay hindi nakaiwas na magkunot ng noo. Nakita niyang wala ka sa likod ng ilang tao. Dahil dito, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Ayaw pa rin bang bumalik ng batang iyon? Kung hindi pa siya babalik, hindi na siya makakapagpasok sa tahanan ng Jiang sa buong buhay niya. Akala ni Jiang Qin na ang ganitong pagbabanta ay makakatulong sa iyo. Hindi rin niya naiisip. Noong una sa ospital, kung talagang ikaw ay nagbanta lamang sa kanila, bakit ka naman walang pag-aalinlangan? Na pumirma sa kasunduan ng pagputol ng relasyon. Ng iyong pangalan, nang ang nakatatandang kapatid na si Jiang Huang, ay bumalik sa kanyang silid upang maligo. Naisip ang sinabi ni Jiang Zi, ngunit mabilis mong itinaboy ang mga di gaanong iniisip. Sa kabila ng lahat, talagang ninakaw mo ang kanyang alahas, at itinago ito sa ilalim ng kama. Kinabukasan nang dumating ka sa paaralan, napansin mong abala ang mga kaklase mo sa paghahanda. Iniwan mo ang iyong bag, at nagtanong ka sa iyong katabi ng may pag-usisa. Isang matipuno at puno ng kalamnan na lalaki. Palagi ka rin niyang inaalagaan. Kahit na maganda ang reputasyon mo sa klase, pero bihira kang magsalita. Si Zhang Yan ay isa sa mga kaibigan mo na kakaunti lang. Ngayon ay magpapalabas ang paaralan ng pelikula. Hindi ba sinabi na ng guro kahapon? Huwag ka nang magpahuli. Magmadaling mag-ayos. Hintayin mong matapos ka mag-ayos. Diretsong yayakap ka ni Zhang Yan gamit ang parehong braso. At pati na rin ang ibang mga kaklase na kasama niya. Biglang tumakbo papunta sa bus sa pintuan. Kailangan mabilis ang lalaki. Habang tinitingnan mo si Zhang Yan na parang bagyong dumaan, medyo natawa ka na lang kahit na nakakaiyak na rin. Sa pagkakataong iyon, biglang lumapit sa harap mo ang isang babae. Nakangiti, inabot ang isang liham sayo. At mabilis na tumakbo palayo. Sa panonood ng scene, siya ay isang matagal ng tradisyon sa klase 2. Bago ang ika-100 araw ng paghahanda para sa college entrance exam. Nagsasagawa ng isang outing para manood ng isang motivational na pelikula. Layunin nito ay hikayatin ang mga estudyante. Pero hindi ka naman masyadong nakinig. Lagi mong iniisip yung isang tanong mo dati. Minsan pa nga ay tinatanggap mo ang malakas na pagkain ni Zhang Yan. Hanggang matapos ang pelikula, naisip mo lang na yung isang tao dati ay nagbigay sa iyo ng sobre. Bigla namang napansin ni Zhang Yan yung bagay na hawak mo. At sabay na rin niyang dumikit ang ulo niya sa iyo. Sino ang nagbigay niyan sa iyo? Biglang nagsalita si Zhang Yan at nakabingi ang iyong gulat. Tiningnan mo ang sobre ni Jessie. Naisip mo, mukhang si Lucisi mula sa klase ninyo ang nagpadala sa iyo. Si Lucisi ang nagpadala sa iyo. Naro ang mga mata ni Zhang Yan. Alam mo ba na si Lucisi ang pinakagwapa sa klase ninyo? Hindi lang maganda ang hitsura. Maganda naman ang marka. Hindi ko alam kung ilang lalaki ang pangarap na minamahal. Ngayon, siya pa ang nagsusulat ng liham sa iyo ng kusa. Anong iniisip mo? Hindi kami masyadong magkakilala. Sa tingin mo, yung tingin ni Zhang Yan ay parang pagsusuri. Kaya agad-agad kang nag-explain. Hindi pa nga kayo masyadong nakakausap ni Lucisi. Sige, marahil gusto lang nilang magtanong sa'yo. Pero sino bang mabait na tao ang nagtatanong gamit ang sobre? Biglang umiyak si Zhang Yan, isang macho. Talagang sinungaling ang nagsasabing mahilig sa mga kalamnan. Mas gusto pa rin nila ang mga katulad mo, mga mestizo. Kailangan kong sabihin, maganda talaga ang itsura mo. Matangkad at payat. Pagkatapos ng lahat, nandyan ang hitsura ng pamilya. Bilis, buksan mo na. Hayaan mo na akong mawala ng pag-asa. Tumingin ka kay Zhang Yan na parang mamamatay na. Wala ka ring masabi. Sinabi na nga, mukhang gusto lang magtanong. Nakita mo pagkapasok mo. Lumabas ang 3 salita sa harap ng 2. Gusto ko yung sandaling isara mo ang sobre. Nasa loob-loob ko ay, naku. Tapos ay inihagis mo ang bag kay Zhang Yan. At mabilis na umalis. Ay, Jiang He, sobrang walang utang na loob ka naman. Walang magagawa. Kaya't si Zhang Yan ay nagalit at dinala ang bag mo. Sa sasakyan pabalik sa paaralan. Parang wala kang pakialam. Parang hindi mo natanggap ang sulat na iyon. Si Zhang Yan lang ang nag-aalala. Iyan ay mula kay Lucisi na nagmamahal sa'yo. Bakit wala kang kahit anong reaksyon? Kung siya ang nakatanggap ng liham ng pag-ibig mula kay Lucisi. Ngayon, tiyak na makakalundag siya sa saya. Sa sandaling iyon, nandito rin si Lucisi sa loob ng sasakyan. Mas lalo pang namula ang mukha niya. Tahimik na nakatutok sa malayo. Sa ekspresyon mo sa upuan. Mas lalo pang nagdudulot ng kabiguan sa puso. Sisi, sino ba ang tinitingnan mo? Bilang matalik na kaibigan ni Lucisi, napansin ni Chuxin na may mali sa kanya sa buong daan. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay. Kahit na nanonood ng pelikula, wala siyang atensyon. Parang naghahanap siya ng isang tao. Sa mga sandaling ito, nakatuon si Lucisi sa iyo. Paano niya mapapansin ang sinasabi ng kanyang matalik na kaibigan? Tinawag ni Sisi si Lucisi ng 3 beses. Doon lang napansin ni Lucisi ito. Singsin. Nakikita ang takot at pag-aalala sa mukha ni Lucisi. Alam ni Chuxin na may problema ang kaibigan niyang si Lucisi. Sabi niya, sigurado ka na. Hindi naman Malapit nang madiskobre. Agad na pumigla si Lucisi at nag-explain. Hindi pa nga, halos nakadikit na ang mata mo sa kanya. Lumiko si Chuxin.
Tumingin sa direksyong tiningnan ni Lucy si dati. Agad siyang nagpakita ng gulat na ekspresyon. Hindi mo naman gusto si Zhang Yan, di ba? Pagkasabi nito, agad na pinigilan ni Lucy ang bibig ni Chuxin gamit ang kamay. Hehe, nagbibiro lang. Alam na alam ni Chuxin na imposibleng si Zhang Yan iyon. Naghihinala lang ako sa kanyang mabuting kaibigan. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Zhang Yan ang pagbahing. May nag-iisip ba sa akin? Si Zhang Yan na walang kasalanan ay tila inosente. Ay naku, Sisi. Sabihin mo na sa akin. Punong-puno ng pagnanasa ang mga mata ni Chuxin. Sa totoo lang, hindi niya ito inaasahan. Talaga palang may mahal na tao ang best friend ko. Dapat mong malaman na dati hindi ko alam gaano karami. Mga binatang nagbilis ay naligawan si Lucisi. Pero lahat sila tinanggihan ni Lucisi nang walang pag-aatubili. Gusto rin niyang malaman. Sino ba talaga ang nakakuha ng puso ni Ginoo Lu? Sa harap ng paulit-ulit na panggigipit ni Chuxin, wala nang magagawa si Lucisi. Kailangan lang niyang ikwento ng detalyado. Kay Chuxin ang lahat ng nangyari noon. Ano bang bigla-bigla? Dahil sa isang salita ni Lucisi, biglang napaatras si Chuxin sa gulat. At agad na napansin ng lahat. Nang maramdaman niya ang mga tingin sa paligid, agad niyang tinakpan ang bibig at yumuko. Tapos, mahina niyang sinabi na nagsulat ka ng liham ng pag-ibig. At personal mo pang ibinigay sa taong iyon. Hindi makapaniwala si Jiang Xin sa kanyang narinig. Ano? Ito ba ang kilalang malamig na babae na si Lucisi? Sisi, hindi ka ba nagkakasakit? Bakit ang pula ng mukha mo? Ibinuka ni Jiang Xin ang kanyang maliit na kamay. Inilagay ito sa noo ni Lucisi para subukan. Wala namang lagnat. Ay naku, ako. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Lucisi. Noong panahong iyon, sinabi niyang anong lakas ng loob. Naipasa ang sulat na naglalaman ng pag-ibig sa iyong mga kamay. Baka isipin mong isa siyang magaan na tao. Ngunit hindi pa siya nagkaroon ng boyfriend mula pagkabata hanggang ngayon. Huwag nang pag-usapan ang pagsusulat ng liham ng pag-ibig para sa mga lalaki. Ngunit alam ni Lucisi na kung hindi siya kikilos agad, malamang, wala na siyang pagkakataon na masabi ito. Marahil hindi mo na rin matandaan ang nangyari noon. Kung hindi dahil sa iyo, malamang siya ngayon ay nadala sa isang malayong bundok at gubat para maging asawa ng matandang walang asawa. Kapag muling lumitaw ka sa kanyang paningin, at kasabay pa na nasa iisang klase kayo, para siyang lalong nababahala, pero hindi siya makapagsabi, dahil hindi na siya magtatagal. Bilang isang taong may congenital heart disease, naiintindihan ni Lucisi mula pagkabata, na maaaring matapos ang kanyang buhay anumang oras, kaya't hindi siya kailanman naglakas loob makipag-ugnayan ng malalim sa iba. Natakot siya na dahil sa kanyang pag-alis, magdulot ito ng sakit at kalungkutan sa mga nagmamalasakit sa kanya. Ngunit noong araw, yung mahina mong katawan, nung nakaharang ka sa kanyang harapan, parang isang mataas na pader. Hayaan siyang makaramdam ng hindi pa nararanasang kapanatagan. Kapag muli kang nagpakita, hindi na niya kayang tiisin. Naiintindihan niyang makasarili ito. Talagang hindi niya mapigilan. Ngunit nang ipadala niya ang sulat na kumakatawan sa kanyang damdamin, sobrang nagsisi siya. Ngunit ang pagiging makasarili ay likas na katangian ng tao. Walang masama sa pagtahak sa mga bagay na nais mo. Sisi, sigurado ka na ba talaga? Tinitingnan ni Chuxin si Lucy sinang seryoso. Natatakot siyang maloko siya. Huwag kang mag-alala. Sinsin, sigurado na ako. Nagpakita ng ngiti si Lucy si. Sana patawarin siya ng langit sa kanyang pagiging makasarili. Sino ba talaga siya? Gusto kong makita. Sino ang kumuha ng puso ng ating Diyosa na si Lu? Siya ay si Jiang He. Si Lucisi ay nagtipo ng lakas ng loob. Hindi na siya umatras. Si Jiang He ay nagpakita ng pagkabigla. Hindi niya ito inaasahan. Pero parang hindi kayo nag-usap masyado, di ba? Hanggang sa hapon matapos ang klase, hindi pa rin bumababa ang puso ni Lucisi. Naisip niya, paano kung hindi ka pumunta? Paano kung tanggihan mo siya? Nang umalis ka sa iyong upuan, agad ding tumayo si Lucisi. Tahimik na sumunod sa iyo, hanggang sa dumating ka sa harap ng klinika ng paaralan. Doon mo lang tinignan si Lucisi. At nang makita ni Lucisi na nakatitig ka sa kanya, bigla siyang namula hanggang sa kanyang mga tainga. Classmate Jiang, pasensya na, pero wala akong balak makipagrelasyon ngayon. Wala kang iniwang kahit kaunting pag-asa kay Lucisi. Alam mong mabait na babae si Lucisi. Ngunit dahil si Lucisi ay isang mabait na babae, hindi mo siya maaaring saktan. Narinig din ni Jiang Xin sa klinika ang ingay sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Tumingin sa lahat ng nasa labas sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Jiang, naaalala mo ba ako? 5 taon na ang nakalipas na iligtas mo ako. Parang ayaw ni Lucisi harapin ang sitwasyon ng kanyang pagtanggi, na naguguluhan at may sinasabi lang. Naalala mo rin, na parang noon ay muntik na siyang dukutin ng mga tao. Ako yon, si Jiang. Naalala mo ba ako? Tama ba, Lucisi, ang boses niya ay nanginginig. Dahan-dahang lumalapit sa ilog. Kaibigan, sasang-ayon ka ba sa akin? Tama ba, napansin mong may mali kay Lucisi? Nakangiti ang iyong kilay. Biglang nagsimulang huminga ng malalalim si Lucisi. Hinawakan ng bulsa at naghahanap ng isang bagay. Sa oras na iyon, si Jiang Xin na nakikinood lang sa gilid ay hindi na makatiis. Agad na lumabas at pumasok sa pinto. Yakapin si Lucisi sa kanyang braso. Makinig sa mahina niyang boses. Agad na kinuha ni Jiang Xin ang gamot mula sa kanyang bulsa. At inilagay ang isang piraso sa bibig ni Lucisi. Humingi si Jiang Xin ng tubig. Hindi rin siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Agad na kumuha mula sa klinika ng maligamam na tubig at iniabot kay Jiang Xin. Inilagay si Lucisi sa ospital na kama. Tumingin si Jiang Xin habang unti-unting humuhupa si Lucisi. Dito lang siya nakaramdam ng kaunting kapanatagan. Ngunit batay sa ipinakita ni Lucisi kanina, nakahula na si Jiang Xin.
kung ano ang kalagayan ng kanyang sakit. Ikaw rin. Nakakunot ang noo habang nakaupo sa tabi ng kama ni Lucisi. Ano ba talaga ang nangyayari? Tumingin si Lucisi sa iyo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napansin din ni Jiangxin ang pagkabahala ni Lucisi. Kaya't pinatalsik kanya pansamantala. Walang magawa. Kaya't kailangan mong maghintay sa pintuan. Hindi mo inasahan na ang batang nailigtas mo mula sa mga tao ng masama. Naging kaklase mo na talaga ako. Sa oras na ito sa klinika, dahan-dahang, ikinuwento ni Lucisi ang kanyang kwento kay Jiangxin. Pasensya na, ako ba napakamakasarili? Sambit ni Lucisi ng mahina. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Alam niya na kapag tumanggi ka, wala na siyang pagkakataon. Matapos marinig iyon ni Jiangxin, ngunit siya ay bahagyang umiti. Dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Lucisi. Paano mangyayari iyon? May karapatan ang bawat isa na mangarap ng pag-ibig. Walang mali dito. Hindi ko akalain na ang ganda-gandang batang ito. Talagang naranasan niya ang ganitong maraming bagay. Kahit pa ilagay mo ito sa isang matanda, mahihirapan siyang tanggapin. Paano pa kaya isang batang babae na bagong tumanda? Pero tinanggihan na ni Jiang Hetong. Biglang naging parang patay na ang mga mata ni Lucisi. Dahil siya ay isang taong sobrang makasarili. Paano ka pa niya mamahalin? Nang marinig ito, hindi alam ni Jiangxin kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung bakit ka tumanggi. Sa kabila ng lahat, napakaganda ng batang ito. Ngunit sa totoo lang, hindi ito kasalanan mo. Mula nang masunog ka sa apoy sa nakaraang buhay. Parang nawalan ka na ng pakiramdam sa pag-ibig. Hindi ka na muling naglakas loob na maniwala sa pagmamahal ng iba. Ipinagpikit mo ang iyong puso at tiniklop ito. Nakatagong sa kaibuturan ng puso. Ito ay isang takot. Takot sa pag-ibig. Biglang nagpa siya si Lucisi. Dahil siya ay sobrang makasarili. Hayaan na lang siyang maging makasarili. Maari bang tawagin ni Ilsi? Si Jiang He pabalik. Maaaring mangyari sa muling paglitaw mo. Ang dati ng maputlang mukha ni Lucisi ay muling nagkaroon ng kaunting pamumula. Classmate Jiang He. Sa totoo lang, mayroon akong congenital heart disease. Pasensya na, hindi ko dapat ito itinago sa iyo. Congenital heart disease. Mas lalong nagmumukha kang nag-aalala. Tungkol kay classmate Jiang He, baka hindi na ako magtagal. Matagal na siyang nagsagawa ng operasyon. Pero maliit lang ang naging epekto. Sinabihan din ng doktor ang kanyang pamilya na maaaring hindi na siya umabot ng 20 taong gulang. Pwedeng mamatay anumang oras. Pagkatapos, si Lucisi ay titingin sa'yo. Sasabihin niya ang pinakamahirap na salita na hindi niya kayang sabihin sa buong buhay niya. Kaibigan Jiang He, isang buwan, okay ba? Isang buwan lang ang kailangan. Dahil sa katotohanang hindi na ako magtatagal. Pagkasabi nito, maging si Jiangxin ay nagulat. Hindi niya akalain na ganito ang sasabihin ni Lucisi. Hindi mapigilan ni Lucisi ang pag-iyak. Sa wakas, nasabi na rin niya. Gamit ang pagiging pasyente para psychological blackmail siya. Talagang isang makasarili at walang hiya na babae. Pakiusap, si Lucisi ay umiiyak ng hindi mapakali. Hindi pa nga siya makatingin sa mukha mo. Pero habang tinitingnan mo si Lucisi sa ospital, sa huli ay pumayag siya. Talaga bang ganito? Siyempre, naiintindihan mo yung pakiramdam na gustong-gusto mong mahalin. Mas maliwanag ang pag-asa na walang katulad. Ngunit may kasabay nitong sakit na hindi maabot. Ayaw mong maapektuhan si Lucisi ng ganitong pakiramdam. Ang nararamdaman ni Lucisi sa'yo ay isang pansamantalang pagnanasa lang. O baka naman ay isang pagkakamali sa pagkakaintindi. Akala niya ang pasasalamat at pagtitiwala niya sa'yo noon ay pagmamahal. Ngunit naniniwala kang sa paglipas ng panahon. May intindihan din ni Lucisi iyon. Ngunit talagang isinasaalang-alang mo ang kalagayan ni Lucisi. Kaya ka pumayag. Kung hindi, tiyak na tatanggihan mo ito. Ang pagiging indecisive ay nagdudulot lamang ng higit pang sakit. Ngunit isang buwan lamang ang natitira. Sapat na ang isang buwan. Agad na tumayo si Lucisi. At hinawakan ang iyong kamay gamit ang kanyang malamig at maputlang kamay. Kapatid na Jiang He, naaalala mo pa ba? Noong time na hawak mo lang ako ganito. Hinahatak mo ako ng matagal na. Yung pakiramdam na yun. Hindi makakalimutan ni Lucisi sa buong buhay niya. Pakiramdam mo sa kaliwang kamay na malamig. Naging bahagyang namumula ang mukha. Ito rin ang unang beses na may babae na humawak sa kamay mo. Ay, talaga. Mag-ingat ka, sasabihin ko sa guro nyo. Si Jiangxin ay nakatingin sa kanila na may pagkaawa. Dumating ba siya dito para pakainin ka ng dog food? Sige na, sige na. Sino bang mag-aasahang bata pa sila? Minsan, naiisip ko na lang. Ang kabataan ay talaga ang ganda. Pero sa puso ni Jiang, mas nakikiramay siya kay Lucisi. Sa huli, isang batang babae na nasa kabataan ay hindi tatagal ng matagal. Sino ba ang hindi maiisip na ikinalulungkot? Nakakalungkot lang na. Hindi rin siya eksperto sa bagay na iyon. Tama, maaari niyang itanong sa kanyang guro. Naalala niya ang kanyang guro. Pero kilala ko ang maraming eksperto sa puso. Pero ang hindi alam ni Jiangxin ay noong una, dinala ng pamilya ni Lucisi siya sa Beijing. Para magpatingin pero ang naging konklusyon ay, kahit palitan pa ang puso, mahirap pa rin magpagaling. You said the way, susunduin kita mamaya sa bahay. Habang sinasabi niya iyon, tumayo kaagad siya at nagsimula magtrabaho kay Jiangxin. At naalala rin ni Lucisi na tumulong din siya. Pero nilock ni Jiangxin. Magpahinga ka lang ng maayos. Hindi ka mapapagod sa ganitong gawain. Yung maliit mong kasintahan, Dicen. Sabi ni Jiangxin na ikaw ang kanyang maliit na kasintahan. Biglang namula ang mukha ni Lucisi. Para bang isang hinog na mansanas. Pero sa loob niya, nararamdaman pa rin niya ang bahagyang tamis. Ganoon, si Lucisi ay nakahiga sa kama. Nakatutok ang kanyang mga mata sa iyo. Bilang iyong kaklase noon. Palagi na lang siyang lihim na. Nagtatago ng sulyap sa mga hindi inaasahang sandali.
Ngayon, maaari na siyang tumingin sa iyo ng tuwid. Dahan-dahang tinakpan ni Lucisi ang kanyang dibdib. Naramdaman ang hindi regular na tibok ng puso. Ang puso sa sandaling ito ay para lamang sa iyo. Dahil ito'y tumitibok para sa iyo. Ikaw na natapos na sa trabaho. May mga pawis na tumutulo sa iyong noo. Si Lucisi ay maingat na kumuha ng kanyang panyo. Upang punasan ka. Ang eksenang ito ay nagdulot ng panginginig kay Jiangxin. Grabe, nagpakita sila ng pagmamahalan sa harap ng kanyang school doctor. Sige, aalis na ako. Babalik ako bukas para tumulong. Paalam, Yi Si. Jiang. Salamat sa iyo, Ji Fei. Jiang. Tumingin sa dalawang tao sa harap. Si Jiangxin ay patuloy na umiwas ng kamay. Mabilis kang umalis. Mag-ingat ka sa daan. Hanggang sa umalis ang dalawa. Nakapahinga na si Jiangxin. Hindi niya alam kung tama o mali ang ginawa ni Lucisi. Hindi niya pwedeng husgahan ang mga iyon bilang isang outsider. Ay, gusto ko na ring magka-boyfriend at mag-enjoy. Inakbayan ni Jiangxin. Simula pagkabata, siya ay isang matalino at mahusay. Kahit walang posisyon bilang anak ng Jiang family. Siya pa rin ang paborito ng langit. Sa harap ng mga humahanga sa kanya, palagi siyang tumatanggi. Sa katunayan, ang pag-ibig ay labis na nakakapagod. Maging hadlang sa kanyang pag-unlad. Kaya't wala siyang naging karanasan sa pag-ibig. Walang kahit isang taong nagbigay ng init. Ngunit may nangyaring kakaiba ngayon. Talagang nagbago ang kanyang pananaw sa pag-ibig. Kung sana ay walang halong ibang interes sa pag-ibig. Ayos din sana iyon. Sayang ang dalaga ng pamilya Jiang. Ang pagkakaroon ng ganitong katayuan ay nagputol na sa mga pangarap ni Jiangxin. Ang komplikadong mga interes na nakatali. Ito ang hindi niya maiiwasan. Hanapin ang tunay na damdamin sa gitna ng interes. Anong pinagkaiba nito sa paghahanap ng ginto sa basura? Kahit pa ito'y matagpuan. Matagal nang nawasak. Sa ngayon, ang dalawang taong naglalakad ay hindi na maglakas loob na maghawak kamay. Mas nauna pang magsalita si Lucisi. Jiang at kuya. Maaari ba akong umuwi kasama ka araw-araw? Siyempre, maaari. Mumiti ka at hinaplos ang ulo ni Lucisi. Sa totoo lang, sa ngayon, tinuturing mo pa rin si Lucisi bilang kapatid. Talagang hindi mo kayang tanggapin ang anumang emosyon ngayon. Nana, pwede ba tayong mag-date sa weekend? Hindi rin alam ni Lucisi kung bakit. Ngayon, napaka-bold ko sa aking sarili. At ang aking mga tainga ay hindi ko mapigilang mamula. Sa oras na ito, isang Porsche ang huminto sa tabi mo. Habang unti-unting bumababa ang bintana ng sasakyan. Lumabas ang mukha ng aking ate na may suot na salamin. Sa harap mo, at makikipag-usap siya sa iyo. Bigla kang kumunot ang noo. Naalala mo ang usapan mo kay Jiang. Si Jiang ay palaging walang ginagawa. Bakit siya nandito para sa iyo ngayon? Walang oras, diretsahan mong hinila si Lucisi. At mabilis na naglakad pasulong. Naramdaman ni Lucisi ang init sa kanyang kaliwang kamay. Bigla siyang namula. Ikaw mismo ang nagsimula humawak ng kamay niya. Ang hina ng pakiramdam, ang hina. At si Jiang ay hindi inaasahan. Natatanggihan mo agad ang imbitasyon niya. Agad na nagmamaneho para sumunod. Sandali, hindi mo narinig na nagsasalita ako. Si Jiang ay galit na nakatingin sa iyo mula sa bintana ng sasakyan at nagsabi. Pagkatapos ay pinatakbo pa niya ang makina para harangin ka. Jiang gusto kong makipag-usap sa iyo. Hindi mo ba talaga pinapansin ang sinasabi ng ate mo? Si Jiang ay bumaba at humarap sa iyo. Ang kapatid na ito, talagang hindi na marunong sumunod sa mga alituntunin. Habang tinitingnan si Jiang, napabuntong hininga ka. Sa huli, wala ka pa ring nasabi. Hintayin mo akong ihatid si Sisi pa uwi bago tayo mag-usap. Pwede na bang sumakay? Tumingin si Jiang kay Lucisi sa tabi mo. Pero wala siyang sinabi. Hindi na, kaya naglakad kayo ni Lucisi sa unahan. Si Jiang ay nagmamaneho sa likod, dahan-dahan siyang sumusunod. Ang mga tao sa daan ay hindi maiwasang tumingin sa medyo kakaibang eksenang ito. Kuya Jiang siya ba talaga ang kapatid na babae mo? Medyo kinakabahan si Lucisi habang mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. Naalala niya na parang ulila ka. Noon, pero ngayon hindi na. Sabi mo nang mahinahon. Hindi mo naman gustong itago kay Lucisi ang anumang bagay. Nandyan na ang bahay ni Lucisi. Dahan-dahang alisin ang dahon na nasa maliit na ulo ng dalagang babae. Umalis ka na. Gusto pa sanang magsalita ni Lucisi. Ngunit ikaw ay nagpaalam na at lumayo. Kaya tahimik na lang siyang nanatili sa lugar. Naghihintay hanggang sa hindi na niya makita ang iyong anyo. Hanggang sa hindi na niya makita pa. Sa oras na ito, nakaupo ka na sa loob ng sasakyan. Hindi mo rin alam kung bakit ka hinahanap ni Jiang. Gusto mo ng girlfriend. Yes, aminin mo ng tapat. Dahil pumayag ka kay Lucisi. Wala nang dahilan para magtago. Nang makita ka ni Jiang at aminin mo ito, nagbago ang kanyang pananaw sa iyo. Maaari ka ring ituring na isang lalaki. Hindi nagtagal. Isang marangyang Porsche ang nagdala sa iyo sa isang restaurant. Magandang araw po. May reservation po ba? 2 tao, may nakalaan na silid. Sumunod sa kinatawan ng yumaong. Dumating ang 2 sa silid na na-reserve ni Jiang. Hintayin ang pag-alis ng yumaong. Jiang. Diretso siyang kumuha ng isang bank card mula sa bag. At inilagay ito sa harap mo. Tumingin ka sandali. Naisip mo kung bakit parang ganito ang takbo ng isang melodrama sa mayayamang pamilya. Narito ang 2 milyong. Kunin mo ito at huwag nang makialam sa Jiang family. Pagkasabi nito, hindi ka man lang nagkaroon ng emosyon. Naisip mo pa na nahulaan niya ito. Talagang parang isang soap opera ng mayayamang pamilya. Alam kong nagdusa ka sa mga nakaraang taon. Sapat na ang perang ito para sa iyo. Upang mapabuti ang iyong kasalukuyang buhay. Dahil pinili mong umalis sa pamilya Jiang. Huwag mo nang asahang makabalik. Huwag ka ring mangarap ng iba pang bagay. Agad na naging matalim ang estilo ni Jiang. Ito ang iyong tanging pagkakataon.
Lumapit ka at maglaho sa aming harapan. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan mo ito. Tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Sa kanyang puso, hindi siya kayang ihambing kay Jiang Li. Sa katunayan, si Jiang Li ang nagligtas sa kanyang buhay noon. Akala niya na ang dahilan kung bakit handa kang umalis sa pamilya Jiang ay para makamit ang mas malaking bagay. Ngunit nang muli siyang tumingin sa iyo, nagtataka siya na ikaw ay dahan-dahang umiinom ng tsaa. Nakita ni Jiang na hindi ka nag-aalala, at ang puso niya ay puno ng paghamak. Paano hindi ka mabusog ng 2 milyong? Ano ang masasabi mo sa isang halaga? Talagang isang uhaw na lobo na hindi mapuno. Kung hindi dahil sa pamilya Jiang. Isa kang ulila. Handa ang pamilya Jiang na tanggapin ka. Dapat kang magpasalamat. Sige, 100 milyon na lang. Sabi mo ng malamig, 100 milyon, nababaliw ka ba? Tumayo si Jiang ng diretsyo, na may galit na titig sa iyo. Alam niya na ikaw ay nahuhumaling sa kayamanan ng Jiang. 1 bilyon, talagang matapang ka. Talagang nababaliw na ako. Kung hindi mo ako bibigyan ng 1 bilyon. Araw-araw kitang guguluhin. Hahaha, nakikita ang iyong ngiti. Alam ni Jiang na siya ay niloko. Magaling, Jiang He. Huwag kang magsisisi. Pagkatapos sabihin iyon, sinubukan ni Jiang na ibuhos ang tubig sa iyo. Ngunit nahablot mo ito mula sa kanya. Pagkatapos ay ibinuhos mo ito pabalik. Jiang, ikaw. Naramdaman ni Jiang ang mga patak ng tubig na patuloy na bumabagsak sa kanyang pisngi. Kamusta siya? Hindi ko akalain na maglakas loob kang basain siya. Alam mo, dati ay hindi ka makapaglabas ng kahit anong tunog sa harap niya. Natatakot kang magalit siya. Pero kahit ganun, ayaw pa rin sa'yo ni Jiang. Ngayon, naglakas loob kang basain siya. Anong akala mo? Hindi mo rin alam. Bakit ka nagbigay ng halaga sa ganitong tao noon? Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag kang lumapit sa akin, okay? At hanggang ngayon, hindi ko pa kayo pinuntahan ni isang beses, pamilya ng Jiang. Kayo pa ang patuloy na nanggugulo sa akin. Pero bahala ka sa iniisip mo. Huwag mo na akong istorbohin. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos mong magsalita, tumayo ka at umalis. Hindi mo na siya tiningnan. Lumabas ka sa kalye. Habang bumababa ang gabi, ang mapuro na liwanag ng mga ilaw sa paligid ay tumama rin sa iyo. Naaalala ang mga nangyari ngayon. Parang hindi ka makapaniwala. Talagang hindi mo inasahan na ang batang iniligtas mo noon ay si Lucisi. Pero parang may naisalba ka pang isa. Kaya lang, matagal na iyon. Hindi mo na masyadong maalala. Tama ba, parang may tawag sa kanya na Xiao Jiang. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa buhay mo, gusto mo lang na lumayo sa pamilya Jiang. Tuwing nakikita mo ang mga mukha ng mga tao sa pamilya Jiang, naaalala mo ang sakit na dulot ng nag-aapoy na apoy. Kinabukasan, tulad ng dati, pupunta ka sa klinika para tumulong. Ngunit may kasama ka na ngayong isang tao. Kahit na palaging gustong tumulong sa iyo si Lucisi, naawat mo siya sa lahat ng pagkakataon. Spray, Sisi, bakit ka napaka-cute? Medyo walang magawa si Jiang Xin habang pinipisil ang pisngi ni Lucisi. Kailanman kapag ibinenta ka ni Jiang He, kailangan mo pa bang tulungan siyang bilangin ang pera, di ba? Pagkasabi nito, mabilis na umalis ng kamay si Lucisi para ipaliwanag. Hindi gagawin ni Kuya Jiang He yun. At ikaw sa tabi ay medyo walang magawa rin. Jiang, ganyan ba ako kabad guy? Sa oras na ito, muli nang bumukas ang pinto ng klinika. Si Liu, na bumisita kay Jiang Miss dati, ay muling nagpakita dito. Agad na nagbigay si Liu ng isang rosas. Naniniwala siyang kung magpapatuloy siya, tiyak na maantig ang puso ni Jiang Xin. Sa oras na iyon, hindi lamang siya makakapag-uwi ng magandang babae, kundi makikinabang din sa pamilya Jiang sa likod ni Jiang Xin, para itaas pa ang estado ng pamilya Liu. Kaya tiyak na magiging kanya ang posisyon ng pinuno ng pamilya Liu. Habang si Liu ay nalulumbay sa kanyang mga pantasya, si Jiang Xin naman ay direktang itinapon ang kanyang bulaklak sa basurahan. Hindi pa siya nakipag-usap sa iyo ng tuwiran, dahil sa ating pagkakaibigan. Ayaw kong maging awkward tayo. Pero ngayon, naguguluhan ako. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ang mukha ni Jiang Xin ay tuluyan ng nagdilim. Mabait siya. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang galit. Nang sabihin ito, nabanggit ito, nangiti ang mukha ni Liu, minsan maputla, minsan mapula. Kinuha ang bulaklak mula sa basurahan at umalis ng masaya. Habang akala ni Jiang Xin na susuko na si Liu, muling bumukas ang pinto at narinig ang boses ni Liu. Miss Jiang, hindi ako susuko. Darating ang araw na mamahalin mo ako. Nang umalis si Jiang Xin papunta sa labas, nawala na si Liu. Hindi siya bobo. Sa ganitong sitwasyon, hindi ba't naghahanap lang siya ng gulo? Sa totoo lang, nakahanap na siya ng trabaho sa Haishi. Marami pang panahon. Darating ang araw na magiging kanya si Jiang Xin. Pagbalik ni Jiang Xin sa klinika, hindi niya maiwasang pisilin ang kanyang noo. Hindi rin niya inasahan na magiging ganito kahirap si Liu. Jiang Ji, ayos ka lang ba? Agad na tinulungan ni Lucisi si Jiang Xin na umupo sa kama. Nagmamalasakit siyang tumingin kay Jiang Xin. Ayos lang, naiinis lang ako. Iniisip niya, ano ang dapat gawin para tuluyang mawala ng pag-asa si Liu? Huwag mong isipin na hindi niya alam. Hindi lang si Liu ang tinitingnan niya, kundi pati ang Jiang family sa likod niya. Biglang naisip ni Jiang na parang may naalala siya. Hinawakan ang maliit na kamay ni Lucisi. Punong-puno ng paghingi ng pabor sa mata niya. Pwede bang hiramin ang maliit mong boyfriend, Sisi? Kahit ikaw na naglilinis sa tabi. Nabigla rin sa ginawa. Huwag nang pag-usapan si Lucisi. Ano nang pakialam niya dito? Paano siya mapapasama dito? Sisi, huwag kang magkamali ng isip. Wala akong ibang intensyon sa boyfriend mo. Tumingin si Lucisi na may bahagyang pagdududa. Agad na umusog si Jiang Xin at nag-explain.
Nang marinig ito, medyo nakaramdam ng kapanatagan si Lucisi. Talagang natatakot siya na makipagkumpetensya si Jiangxin sa kanya. Sa kanyang pananaw, hindi lang maganda si Jiangxin. Isa rin siyang malusog na tao. Samantalang siya ay may sakit sa puso. At ginagamit ang kanyang karamdaman laban sa iyo. Nang maisip ito, muling bumaba ang ulo ni Lucisi. Marahil si Jiangxin ang talagang bagay sa iyo. Itong sensitibong batang babae ay nagsimula na namang mag-isip ng kung ano-ano. Nakita ni Jiangxin na nakayuko si Lucisi. Mas lalo siyang nag-alala. Wala talaga siyang ibang intensyon. Sisi, gusto lang ng ate mo na tulungan mo akong palayasin si Liu Yu. Wala talagang ibang intensyon. Totoo naman talaga. Hindi ko gusto si Bunso. Ngayong taon, 24 na si Jiangxin. 6 na taon ang agwat nila sa iyo. Ayaw niyang kumain ng batang gulay. Magdudulot ito ng pakiramdam ng pagkakasala sa kanya. Ikaw na lang ang kuya Jianghe. Si Lucisi ay medyo kinakabahan habang tinitingnan ka sa malayo. Natatakot siya na magdesisyon para sa iyo nang walang pahintulot. Kakalasan mo siya. Ang batang ito ay mabuti sa lahat. Ngunit kapag kaharap ka niya, palaging may kaunting kababaan ng loob. Iniisip na hindi siya isang perpektong tao. Palaging natatakot na baka magalit ka sa kanya. Ngunit ikaw ay naglalagay lamang ng walis. Sabihin mo kay Lucisi, ikaw na ang bahala sa desisyon na ito. Susunod ako sa iyo. Dahil sila ngayon ay magkasintahan. Ang mga bagay na may kinalaman sa ibang babae, dapat talagang siya ang magdesisyon. Ako, si Lucisi, ay tumingin muli sa mga mata ni Jiangxi. Wala akong magawa kundi tumango. Hehe, salamat sa iyo. Si Jiangxin ay biglang niyakap si Lucisi. At hinalikan siya sa kanyang maliit na mukha. Ikinuwento ni Jiangxin ang kanyang plano. Nang maikli sa dalawang tao, nagkatitigan sina Lucisi at ikaw. Pareho silang tumango. Noong nakaraan, tinulungan ka ni Jiangxin. Kaya hindi mo maaring tumanggi. Sisi, kung hindi ka kampante, sama ka na lang sa amin. Sakto, maraming masasarap sa handaan. Ikaw na ang bahala kumain. Huwag kang mag-alala, may kakayanan naman ako. Si Jiangxin ay tinatadyakan ang dibdib niya at sinisigurong. Sa handaan na ito, ay isang business event ng Beijing at Haishi. Bilang kinatawan ng pamilya Jiang sa lungsod. Kung wala siyang karapatan na makasama ang ilang tao, talagang naguguluhan siya. Ngunit nakalimutan mo. Dahil ito ay isang pangangalakal na pagtitipo ng dalawang lungsod. Ang mga tao ng Jiang bilang nangunguna sa negosyo sa dagat. Siyempre ay dadalo. Medyo madilim na. Inihat mo si Lucisi sa gate ng kanilang maliit na komunidad. At nagbabalak ng lumiko paalis. Pero sa susunod na segundo, nararamdaman mo ang isang mainit na yakap. Matagal ding naghintay. Si Lucisi ay medyo namumula ang mukha at dahan-dahang humiwalay. Sabi mo kahapon na magde-date tayo, di ba? Pwede naman. Sige, sa katapusan ng linggong ito na lang. Umiti ka ng bahagya. Siyempre, hindi mo nakalimutan ang sinabi ni Lucisi kahapon. Alam mong gusto ni Lucisi na maranasan ang pakiramdam ng pakikipag-date. Ayaw lang niyang mag-iwan ng pagsisisi. Wala kang dahilan para tumanggi. Makikita mo ulit ang kuya. Umiti si Lucisi habang umaalis. Sa sandaling lumingon, hindi mapigilan ang mga luha na bumuhos. Gaano siya kagustong. Gusto niyang magpatuloy na ganito magpakailanman. Ito ang bahagyang masakit na puso, na walang tigil na nagpapaalala sa kanya. Nakaunti na lamang ang kanyang oras. Kuya Jianghe, pasensya na. Mahigpit na niyayakap ni Lucisi ang sarili niyang maliit na kamay. Hindi niya pwedeng ipakita sa iyo na siya ay umiiyak. Kailangan niyang maging matatag. Nang pumasok ka sa pinto ng orphanage, habang naghahanda kang bumukas ng pinto, makikita mo ang isang anino na nakatayo sa tabi ng malaking pinto. Ginoong Jiang, bakit nandito ka? Nakikita ang taong pumasok ay si Jiangxi. Sinasabi mong talagang masakit ang ulo mo. Bakit hindi pa rin nawawala ang espiritu? Maari bang pasukin ni ate ang maliit na ilog at umupo? Mukhang pagod na si Jiangxi. Nagmumukha siyang nerbyoso at hindi mapakali. Para bang takot na ayaw mong tumanggi. Pero totoo nga ang kanyang hula. Wala kang kahit kaunting pag-aalinlangan. Diretsong tumanggi. Kung may sasabihin ka, sabihin mo dito ng malinaw. Sino ba ang nakakagulat na Jiangxi? Muling inilabas ang puppet na binato mo dati. Gusto mo bang umuwi si Xiaohe kasama ang ate? Ipapaliwanag ko ito sa mga magulang namin at sa ate ko. Ngayon lang niya nalaman. Gaano siya kasobra sa trato sa'yo dati? Paano mo ipapaliwanag? Ngayon ay interesado kang pakinggan si Jiangxi magpaliwanag. Dahil isang impulsong desisyon lang ang nagdulot ng paghihiwalay. Naniniwala ako na hindi gagawin ng mga magulang ko. Pero bago pa makasagot si Jiangxi, pinutol mo siya. Kung ninakaw ko ang alahas ni Huang Jiang, paano mo siya ipapaliwanag? Nang lumabas ang salitang ito, agad na napatigil si Jiangxi. Tumingin ka sa mga mata ni Jiangxi. Patuloy na sinabi, paano mo ipapaliwanag ang pakikipag-ugnayan ko sa mga tao na hindi maayos? Paano mo sila ipapaliwanag? Gusto kong maghanap ng tao para makipaglaban kay Jiangli. Paano mo sila ipapaliwanag? Sabihin mo, paano mo ipapaliwanag? Kailangan mong makita kung ano ang sasabihin ni Jiangxi. Sa totoo lang, akala mo lagi na ito ang ginawa ko. Tama ba, wala kang anumang pag-aalinlangan? Diretso mo na lang sinabi. Sila talaga ay walang kamalay-malay sa mga bagay na ito. Walang ebidensya na ikaw ang gumawa. Ngunit dahil lang sa tatlong salita ni Jiangli, hinatulan ka na ng kamatayan. Maaari mo bang ipaliwanag? Ibig sabihin, wala kang pagsisisi. Yung nangyari noong nasunog ako dati. Bakit ka nga ba na-confine? Parang sinabi ni Jiangli na nagka-early romance kami ni Xiao Taimei. At pinabuntis pa niya. Talagang nakakatawa yung pamilya na iyon. Wala namang alam, agad akong pinagbintangan. Isang litrato lang ang hawak ko kasama ang batang babae na iyon. Ngunit hindi ko siya kilala. Paano pa kaya ang maagang pag-ibig? At ikaw, ganun na lang ang nangyari.
Namatay sa sunog na iyon. At si Jiangzi, parang hindi rin siya naisip noon. Ikaw na kapatid na pinapansin. Si Xiaohe ay magiging ate. Pakiusap, hindi ka ba pwedeng magpakumbaba? Punong-puno ng dugo ang mga mata ni Jiangzi. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw mong magpakumbaba. Basta't willing ka lang magpakumbaba. Hindi ba't makakabalik ka na sa Jiang family? Hindi mo na kailangang manatili sa lumang orphanage na ito. Kapag nagpakumbaba ka, tumawa ka na lang. Ha. Kulang pa ba ang mga pinagdaraanan ko kay Jiangzi? Sinasabi niyo akong ligaw na bata. Sinasabi niyo na hindi ko alam ang mga alituntunin. Sinasabi niyo na wala akong anyo. Ano bang sinabi ko? Pero lahat ng ito, hindi ba't gawa niyo? Kung hindi dahil sa inyo, paano ako naging ulila sa loob ng 16 na taon? Ngayon, lahat ay naging mga pagkakamali ko. Hindi ka kailanman nagreklamo noon. Sa iyong mga mata, mas mahalaga ang pamilya kaysa sa kanyang buhay. Ngunit ano ang nakuha mo sa iyong pagpapakumbaba? Pagsisisi at pagkiling. Si Jiang Muliu ay nagsasabing pantay-pantay ang trato. Pero ano ang ginawa niya? Natatakot na isipin ni Yang Zi na ayaw na nila sa kanya. Kaya iniwan akong mag-isa sa bahay. Sabay-sabay silang naglakbay. Ano bang tawag dito? Kawawang pantay-pantay na trato. Pasensya na, si Jiang Zi ay nakatitig sa kahoy na papet sa kanyang kamay. Wala nang sinabi pa. Ang likod na umaalis ay puno ng kalungkutan. Nakatitig sa pag-alis ni Jiang Zi. Dito ka lang nakahinga ng maluwag. Bukas ay katapusan ng linggo na. Naghahanda ka na kung saan mo dadalhin si Lucisi sa date. Wala kang alam tungkol sa mga date. Baka pwede kang magtanong kay Xiaoruo. Si Lin Ruoli at si Lucisi ay halos magkaedad. Pareho silang mga estudyanteng nasa mataas na paaralan. At pareho silang mga babae. Kakatapos mo lang bumalik sa ampunan. Sinabi mo kay Lin Ruoli ang tungkol dito. At agad kanyang pinalabas. Nakatanggap ka ng masamang karanasan. Nakatayo ka sa pintuan. Hawak ang unan na bagong itinapon ni Lin Ruoli. Anong nangyari sa batang ito? Baka may nangbuli sa kanya sa paaralan. Nang maisip ito, medyo nag-alala ka at muling kumatok sa pinto. Ruolin, buksan mo ang pinto. May nangbuli ba sa'yo? Pero kung hindi ka magsasalita, mas mabuti pa. Mas lalo pang nagalit si Lin Ruolin. Inilabas niya ang pinto ng kwarto. Nabigla ka pa. Tinitigan mo ang namumula niyang mata ni Lin Ruolin. Gusto mo sanang magsalita. Pero agad na kinuha ng batang ito ang unan sa kamay mo. At saka may malakas na tunog na parang bang. Muling isinara ang pinto. Sa pagkakataong ito, kahit anong katok mo, hindi na siya pinansin ni Lin Ruoli. Nakaurong si Lin Ruoli sa kanyang maliit na kama. Mahigpit na niyayakap ang unan sa kanyang mga kamay. Matinding kinakagat ang kanyang labi. Ngunit ang mga luha ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi ba't sinabi nating palaging magkasama? Bakit siya iniwan? Kakagraduate lang niya sa elementarya. At dinala sa ampunan. Sa parehong taon din, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Yung mga kamag-anak sa bahay, nakakita lang sa kanya bilang isang batang paslit. At pagkatapos ay sinakop ang kanilang ari-arian. Diretso siyang iniwan sa ampunan. Noong panahong iyon, wala pa siyang alam. Alam lang niya na nagbago ang lahat ng tao sa paligid niya. Sobrang galing, tinanong kanya noon. Tinanong kung pwede bang magkasama silang dalawa magpakailanman. Matapos makakuha ng positibong sagot, gaano siya karelaksado. Ngunit hindi nagtagal. Umalis ka na noon. Dumating ang pamilya mo para hanapin ka. Kaya pala may pamilya ka. Ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, natuwa siya para sa iyo. Natuwa siya na hindi ka na ulila. Ngunit nalungkot din siya. Nalungkot siya dahil nawala ang kapatid niya. Muli siyang naging ulila. Nang bumalik ka muli, gaano siya kasaya. Pero bakit ganito kabilis? Muling nilabag ang kanilang pangako. Muling iniwan siyang mag-isa. Sinungaling, Jiang He. Ikaw, malaking sinungaling. Si Lin Ruoli ay nagtatago sa unan. Mabilis na binasa ng luha sa sulok ng mata ang isang sulok ng unan. Bakit mo ako niloko? Biglang naisip ni Lin Ruoli ang isang bagay. Parang nagdesisyon siya ng isang bagay. Pagkatapos ay tumayo siya. Pinunasan ang luha sa sulok ng kanyang mata. Inayos ang kanyang medyo magulong buhok. Pumunta sa harap ng pinto. Malalim na huminga. Alam niyang nandoon ka sa labas ng pinto. Muling binuksan ang pinto. May ngiti sa sulok ng mata ni Lin Ruoli. Jiang He, bakit hindi mo ako isama? Ako na mismo ang gagabay sa iyo, paano? Ay naku, hindi mo pwedeng tanggihan to. Sige na, ikaw rin. Natatakot na muling magalit ang batang si Lin Ruoli. Pero ikaw at si Lucisi ay nagdi-date. Hindi ba magiging awkward ang batang ito sa tabi? Huwag kang mag-alala, susunod lang ako sa inyo. Hindi kita istorbohin. Parang nakita niyang nahihirapan ka. Nagsalita si Lin Ruoli. Gusto niyang malaman kung sino ang mapanlinlang na babae yon. Sige na. Pero balak mo pa ring sabihin ito kay Lucisi. Kung ayaw ni Lucisi, kausapin mo na lang ang batang ito. Yethue, ilang tao ang humihingi sa akin ng tulong. Hindi ko sila pinapansin. Matapos sabihin iyon, muling isinara ni Lin Ruoli ang pinto. Idinikit niya ang katawan niya sa pinto. Mahigpit na hawak ang pendant sa kanyang lid. Ito ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ina. Noong araw na iyon, ninakaw ito ng mga salot. At ikaw ang nagbalik nito sa kanya. Kuya Jiang He. Isang piraso ng kalungkutan ang lumitaw sa mga mata ng dalaga. Kinabukasan pagkatapos ng klase, ikaw ay humiling kay Lin Ruoli na sumama. Sinabi kay Lucisi. Si Lucisi ay talagang napaka-generous. Wala akong pakialam dito. Kung kaya mong sabihin ito sa kanya, nangangahulugan ito na wala kang dapat ikahiya. At ito rin ay nagpapakita ng respeto sa kanya bilang kasintahan. Nakagawa rin ito ng kaunting saya kay Lucisi. Sige na, uuwi na lang ako at ipapaliwanag ko sa batang yun bukas ng umaga, okay?
Maghihintay ako sa'yo sa gate ng maliit mong village. Kapag napagkasunduan na ang oras at lugar, maghihiwalay na ulit kami. Pagdating mo sa orphanage, may isang tao na sumugod sa kanya. Pagkatapos ay itinaas ang kamay. At isang palo ang ibinigay niya sa mukha mo. Anong ginawa mo kay Xiaozi? Punong-puno ng galit at put ang tingin ni Zheng Huang sa'yo. Mula kahapon, itinago ni Zhengzi ang sarili sa kwarto at ayaw lumabas. Isang araw at isang gabi na ngayon. At dati na siyang lumapit sa'yo. Siguradong may ginawa kang masama sa kanya. Kaya naging ganito si Jiangzi. Ngunit sa sandaling iyon na ang kamay ay malapit ng tumama sa iyong mukha, ay direkta mo itong naharang. Pagkatapos ay bigla mo itong itinulak. At hindi inasahan ni Jiang Huang na ikaw ay lalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay patuloy na umatras. Halos matisod pa siya sa isang piraso ng bato. Sobrang nakakainis talaga kayo. Pareho kayong may problema sa isip, di ba? Ano ang pakialam ko sa kanya? Talaga bang napakanerbiyoso mo? Ganyan pa rin ang pamilyang ito, mahilig mang akusa. Sino pa ang nakita ng bata kagabi maliban sa'yo? Alam ko na hindi ka mabuti ang intensyon. Tinutokso ni Jiang Huang ang kanyang mga ngipin habang nakatingin sa kanya. Alam ko na noon pa man na mababa ang iyong pagkatao. Mahilig kang magnakaw. Pero wala siyang masyadong sinabi. Hindi ko inakalang gagawin niya sa sariling ikalawang kapatid na babae niya. Sige, sabihin mo. Anong nangyari kay Jiangzi? Hindi ka pwedeng mahulog sa larong magpaliwanag sa sarili. Noong una siyang inakusahan ng pawang mali siya. Gagawin niya ang lahat para mapatunayan na hindi siya nagkakamali. Pero anong silbi noon? Sa isip nila, nakasiguro na sila sa katotohanan. Kaya paano ka makikinig sa'yo? Kung hindi ka makapagsalita, umalis ka na. Pagkatapos mong magsalita, isasara mo na ang pinto. At si Turmeric ay nagmamadali rin. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Dahil hindi niya alam kung ano talaga ang ginawa mo. Sandali, bumalik ka sa akin para ipaliwanag ng maayos. Kung hindi, hindi ko na mapapagana ang ampunan. Sinasabi ko, ginagawa ko. Pagkasabi ko nito, nahinto ang kamay mo na nakahawak sa pinto. Tama nga, dumating na ang dapat dumating. Alam mong gagamitin ng pamilya Jiang ang ampunan bilang banta. Ngunit hindi mo inasahan na mangyayari ito ng mabilis. Jiang He, alam mong mayroon akong kakayahang ito. Tama. Ang pamilya Jiang ay talagang isang malaking pangalan sa Haishi. Napakadali lang para sa kanila na wasakin ang isang bahay ampunan. Hindi mo dapat hayaan na ang iyong galit ay makapinsala sa bahay ampunan. Ano bang klaseng lalaki ka kung ganoon? Hindi ko inasahan na ang sikat na negosyanteng si Miss Jiang Huang ay gagamitin ang mga batang ito sa bahay ampunan. Bumalik ka sa iba. Talagang magaling. Wala akong. Nalaman din ni Jiang Huang na mali ang kanyang sinabi. Ngunit dahil nasabi na niya ito, hindi na ito maaalis. 100 na lang ang tatahakin. Lahat ay dahil sa iyo. Kung susunod ka sa akin pauwi at magpaliwanag, hindi ko ba gagawing issue ang orphanage? Narito na naman. Sa anumang kaso, kasalanan mo ito. Wala itong kinalaman sa kanya. Sisisihin mo ba ako dahil hindi ako naging mabait noon? Noong una, isang salita mo lang at nagdasal ako sa labas ng pinto buong gabi. Noon ay umuulan pa ng malakas. Kaya't dahil yan sa pagnanakaw mo, gusto kong maranasan mo ang mga kahihinatnan. Wala nang ibang iniisip si Jiang Huang. Huhulihin ka at isasakay sa sasakyan. Kung hindi ka nagnakaw, bakit kita paparusahan? Lahat ng ito ay bunga ng iyong mga aksyon. Bakit ka sigurado na ako ang nagnakaw? Ang natagpuan sa ilalim ng iyong kama ay hindi ikaw. Nakaupo ka sa likod at umuungol. Kailangan bang lahat ng bagay na nasa ilalim ng aking kama ay mga bagay na ninakaw ko? Si Jiang Huang ay walang masabi. Kailangan lang niyang tahimik na magmaneho. Tama, hindi maganda para sa iyong isip. Hindi makaalala. Wala akong susi sa kwarto mo. Sinasabi na natin ito. Wala ka nang magagawa kundi kumaway. Walang pakialam. Bahala sila sa iniisip nila. Pumunta ka sa isip mo. Bigla na lang. Dito lang naisip ni Jiang Huang. Wala ka talagang susi sa kwarto niya. Dahil may mga dokumentong pangnegosyo ang Jiang sa kwarto niya. Kaya ito ay laging nakasara. Ngunit tanging siya lamang sa buong Jiang ang may susi. Sa oras na ito, biglang naisip ni Jiang Huang. Parang humingi si Jiang Li sa kanya ng susi minsan. Sinabi niya na tutulungan niya ang ama na kumuha ng isang bagay. Pero iyon lang ang pagkakataon. Kinuha ko at ibinalik ko sa kanya. Hindi posible, Jiang Li. Paano mangyayari, aalamin ko ang tungkol dito. Huwag mong alamin. Kapag nalaman mo ang totoo, guguluhin mo na naman ako. Kung alam ko lang, hindi ko na sana sinabi ito. Muli na naman kitang guguluhin sa huli. Hindi ka na talaga mapapahinga. Dahan-dahang lumalabas ang malaking pintuan ng Jiang family sa harap mo. Nakikita mo ang pamilyar ngunit nakababahala nitong pintuan. Nagsimula na namang masakit ang ulo mo. Hindi mo inakalang magkakaroon pa ng pagkakataon na makabalik. Ano ba talaga ang gusto mong ipagawa sa akin? Nagwawagayway ka ng kamay. Hindi mo rin alam kung bakit kailangang bumalik si Jiang Huang. Pasok na tayo muna. Wala nang magagawa. Sunod ka na lang sa likod ni Haring Jiang. Alam na ni Jiang Qin na babalik ka na. Matagal lang nakaupo sa pangunahing upuan, naghihintay sa'yo. Alam na niya na babalik ka talaga. Siyempre, wala sa labas ang kagalakan katulad ng sa Jiang family. Ngayon, gusto niyang silipin ka ng mabuti. Kahit na ikaw ay sariling anak mo, hindi mo dapat siya tratuhin ng walang galang. At ginagamit ang pagputol ng ugnayan bilang banta. Talagang labag na sa katwiran. Alam mo pa talagang bumalik. Nang makita ka sa unang pagkakataon, biglang bumangga si Jiang Qin sa mesa, at nagplano na bigyan ka ng leksyon. Aalis na ako. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Tumalikod at umalis, dahil hindi siya tinatanggap. Bakit pa siya tinawag pabalik? Talagang may sakit sa ulo.
Agad na tumayo si Lau Qinliu at hinawakan ka. Kasabay nito, matalim na tiningnan ni Wolf si Jiang Qin. Hindi inasahan ni Jiang Qin na wala kang kahit anong pag-aalinlangan na aalis. Kaya't napilitan siyang umubo ng awkwardly. At muling umupo. Si Yao He, nagdusa ka nitong mga nakaraang panahon. Si Liu Ru ay may puno ng pagmamahal sa mga mata. At inabot ang kamay para haplusin ang iyong ulo. Ngunit direkta kang umiwas dito. Wala naman. Sa panahong ito, komportable ang buhay ko. Hindi na kailangang mag-alala si Tita Liu. Sa panahong ito, maaaring sabihin na ito ang mga araw na pinakakomportable mo. Hindi kailangang harapin ang pamilya Jiang. Ang walang katapusang pang-insulto at pagwawalang bahala. Kailangan mo lang mag-aral araw-araw. Nang sabihin ito, si Jiang Qin sa tabi ay nagalit na tumayo. Anong Aunt Liu? Iyong ina iyon. Ikaw rin ay agad na tumayo at nagtagpo ng tingin kay Jiang Qin. Sa kaarawan ng ina, pumunta kang makasama kay Yang Zi. Iniwan ang sariling anak na lalaki mag-isa sa bahay. Sabi mong magbakasyon ang ina. Natakot si Yang Zi na masaktan. Muling iwan ang sariling anak. Tawagin siyang ina. Kakatapos mo lang magsalita. Biglang naging tahimik ang lugar. Mas lalo pang nawala sa salita si Jiang Qin. Dahil alam niya na lahat ng ito ay totoo. Sa totoo lang, halos hindi ka nakapagpigil kanina. Naisigaw ang tungkol sa nakaraang buhay na itinapon ka sa apoy. Pero kailangang aminin. Pagkatapos mong mailabas iyon, pakiramdam mo talaga ay gumaan. At si Liu Ru ay nanatiling nakatungo sa lugar. Hindi niya inasahan na dahil lang sa pag-aalaga sa damdamin ni Jiang Li, nagawa niya ang sobrang bagay sa iyo. Nalaman niya na sa paningin mo, hindi talaga siya maituturing na ina. Nandito na ba si Xiao He? Si Jiang Zi na nakakulong sa kwarto niya. Nang marinig ang iyong boses, agad siyang bumaba mula sa kwarto. Ngayon ay nakalugay ang buhok, at ang mga mata niya ay puno ng dugo. Kitang-kita ito. Hindi naging madali ang araw at gabi para kay Jiang Zi. Si Xiao at ikaw ay handang bumalik. Si Jiang Zi ay labis na nagulat habang tinitingnan ka. Ngunit ikaw ay walang awang nagsabi. Ito ay dahil sa iyo. Ang nakatatandang kapatid na babae ay nagbanta sa akin gamit ang 15 bata mula sa ampunan. Kung hindi, sa tingin mo ba ay darating ako? Pagkasabi nito, si Jiang Qin at Jiang Zi, nakatuon ang tingin ni Liu Ru kay Jiang Huang. Nag-aalala lang ako para sa nakababatang kapatid ko. Ano bang mali ko? Ngayon, ibinabato mo ang lahat sa akin. Kung hindi ka lang bumalik, sasabihin ko ba ang ganito? Sa ganitong paraan, ako pa rin ang may kasalanan. Tingnan mo, hindi ba't naging kasalanan niya na naman ito? Tanggapin mo na lang na ganun. Tanggapin mo na lang na ganun. Hindi ba kasalanan mo to? Kung hindi dahil sa'yo, bakit naging ganito ang batang to? Anak, sabihin mo. Ikaw ba ang nanloko sa'yo? Si Ginger Turmeric ay matapang na nakatingin sa kanya. Gusto lang talagang ipahiya ka sa harap ng maraming tao. Walang kinalaman ang ate sa maliit na He. Medyo nag-aalala si Jiang Zi at hinila si Jiang Huang. Siya mismo ang pumunta kay Jiang He. Paano naman ako mapapahamak ni Xiao He? Medyo nagalit si Jiang Huang at tumingin sa kanyang kapatid na babae. Bakit hanggang ngayon ay pinapangalagaan pa rin itong si Jiang He? Sige, wag na munang pag-usapan ang mga bagay na ito. Jiang He, kung gusto mong bumalik sa Jiang family, mag-sorry ka sa akin isa-isa. Pwede kong kalimutan ang nakaraan. Pwede ring i-void ang kasunduan. Tandaan mo yan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Si Jiang Qin ay pumunta sa harap mo. Ito na ang pinakamalaking pagbibigay niya. Anong sinasabi mo? Parang nagdududa ka na sa iyong mga tainga. Walang sama ng loob. Huling pagkakataon. Kailangan ba niyang magpasalamat kay Jiang Qin? Si Jiang Qin na mahirap ay makakapagbalik sa kanya sa Jiang pamilya. Ginoong Jiang, marahil hindi mo alam. Sa mga nakaraang araw, palagi akong ginugulo ng mga tao mula sa Jiang pamilya. Kailan ko sinabi na gusto kong bumalik sa pamilya Jiang? Ngunit si Jiang Qin ay tila sigurado sa kanyang desisyon. Diretso siyang umungol ng malamig, bata. Tandaan mo, ito na ang huli mong pagkakataon. Kapag dumating ang oras, kahit na umiyak ka at magmakaawa, hindi na kita papayagang makapasok sa pamilya Jiang. Kung ganon, talagang salamat sa iyo. Kung ganon, talagang salamat sa iyo. Nang lumingon ka at umalis, namuli kang hinila ni Jiang Zi. Si Xiao He ay humihiling sa iyo bilang kapatid. Humingi ka na lang ng tawad. Hindi ba mas mabuti kung mananatili ka sa Jiang pamilya? Ngunit tinanggihan mo ito ng walang awa. Kailangan ba talagang manatili ako sa Jiang pamilya bilang aso? Para kayo'y maging mapayapa. Umalis ka, aso ng Jiang, sawa na ako sa'yo. Ngayon, gusto kong maging tao. Nakatagpo ako kay Jiang Li na bagong balik mula sa labas. Kasama ni Jiang Li ang 4 o 5 kaibigan. May mga lalaki at babae. Magaganda ang suot nila. Nakita ko na lumabas ka mula sa villa ng Jiang. Agad na nagulat si Jiang Li. Dahil hindi kailanman inihayag ng pamilya Jiang ang iyong pagkakakilanlan. Walang nakakita sa iyo. Ngunit lahat ay bumabati sa iyo. Hindi maikakaila. Medyo nakakatawa ang eksenang ito. Sino ba si Jiang Li? May ilan na nagtanong kay Jiang Li nang may pag-usisa. Agad na pinawisan si Jiang Li ng malamig na pawis. Kung malaman ng mga tao na siya ay peking binata, ano ang magiging reaksyon nila? Nang si Jiang Li ay handang magsalita, ay pinutol mo siya. Sino ako? Ako ang kanyang kapatid na lalaki. Biglang nanlamig ang puso ni Jiang Li. Hindi niya inasahan na sasabihin mo iyon ng direkta. Noong una, ginawa niya ang lahat para hindi ito malaman. Nang aabusuhin ka lang, hindi ka pinapayagang malaman ng iba na siya ang tunay na nakababatang prinsipe. Huwag mong ipaalam sa kahit sino. Totoo naman na hindi mo kailanman na ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Pero bakit ngayon diretsong sinabi mo na? Bakit hindi namin narinig na meron kang ganito?